Mateo, ang henyo, credit to the author. M 2021-30. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Number 1, Alchemy Genius. Huho, what high-sounding sentiments. Sa kanyang edad, kahit na nagsimula siyang magpino ng mga table tasks sa sinapupunan ng kanyang ina, magiging limitado rin ang kanyang mga nagawa, di ba? Let alone that I heard that his martial arts is very formidable, sabi ni Griffin na may masamang tingin. Oo, nakita ko sa sarili kong mga mata. Pinalipad niya ang Fifth Firmament True God Commander gun sa isang galaw, sabi ni Byron. Hindi napigilan ni Griffin na matawa nang marinig niya iyon at sinabing, kung hindi ako nagkamali ng hula, malamang na isa siyang martial genius na nagmula sa Myriad Treasure Bodhidharma, bitbit ang signboard ni Empyrean Flutterfeather at pumunta sa Cloudpeel Summit para manloko at manloko ng mga tao. Nakakahiya lang na nagkamali siya ng kalkulasyon. Sa sandaling marinig ni Byron, hindi napigilan ng kanyang mukha ang pagpapakita ng matinding kagalakan habang sinabi niya, kumikilos ba si Brother Griffin? Kinaway-kaway ni Griffin ang kanyang kamay at sinabing, sa palagay mo ba ang mga Grandmaster token ng Cloudpeel Summit ay para lamang ipakita? Hanggat ang isa ay may dalang Grandmaster token, iyon ang lahat ng pinakamarangal na bisita ng Cloudpeel Summit. Dapat natin silang tretuhin ng may paggalang. Pagkarinig nito, ang lahat ay may dismayadong tingin. Ang mga naruroon ay pawang mga alchemy henyo, kaya paano nila matitiis ang isang martial arts genius na nakasakay sa ibabaw ng kanilang mga ulo at ipinagmamalaki ang kanyang galing. Bukod dito, ang pagsampal sa mukha ng isang Grandmaster ay isang bagay din na napakasarap. Ngunit ang hawak niyang token ng Grandmaster ay parang may hawak na espada ng Imperial. Wala kang magagawa dyan. Kapatid na Griffin, wala na bang ibang paraan? Oo. Ang isang maliit na brat ay naglakas loob din na ipahayag na siya ang numero 1 henyo sa alchemy, ganap na ba ang kanyang buhok? Maaaring sa Cloudpeel Summit na ito, kailangan nating patuloy na panoorin ang kanyang patuloy na pagiging mayabang. Ang mga alchemy henyo na naruroon ay napuno ng matuwid na galit, mga mukha na nagpapakita ng galit na mga ekspresyon. Ngunit nakita nila ang mukha ni Griffin na nagpapakita ng isang pahiwatig ng isang nakakabinging ngiti at malamig na sinabi, ang aking Cloudpeel Great Imperial Capital ay ang numero 1 banal na lupain ng Southern Border Alchemy daw. Paano natin papayagan na umiral ang gayong tao? Paano kung ito ang Grandmaster token? Ang mga taong may hawak na posisyon na walang kwalipikasyon ay talagang hindi pinapayagang manatili at ipahiya ang Cloudpeel Summit. Nang marinig iyon ng lahat sila ay nagsiwalat ng nakakaalam na mga ngiti. Tama ang sinabi ni Empyrean Flutterfeather. Talagang hindi binaygo ng Cloudpeel Summit si Mateo. Nitong ilang araw, isinama ni Mateo si Serena at bumili ng maraming pambihirang rank 6 na mga gamot sa espiritu. Ang mga lugar na pinakagustong mamili ni Mateo ay ilang malalaki at maliliit na palengke. Sa mga lugar na iyon, ang isa ay madalas na nakakakuha ng ilang magagandang gamot sa espiritu. Ang mga pamilihang ito ay may bawat kakaiba at kakaibang bagay. Mayroong kahit ilang mga hindi kilalang mga formula ng tableta. Bagamat napakalaki ng kapangyarihan at impluwensya ng Myriad Treasure Tower, hindi rin nila makuha ang bawat gamot sa espiritu. Tinipon ng Cloudpeel Great Imperial Capital na ito ang mga nangungunang alchemist ng Southern Border. Ito ay natural na hindi maaaring magkaroon ng walang mga tao na dumating upang magnegosyo. Sa hindi mabilang na alchemy powerhouses na nagtitipon sa Cloudpeel Great Imperial Capital, ang ganitong uri ng pagkakataon sa negosyo ay natural na hindi maaaring palampasin. Sa oras na ito, ang dalawang tao ni Mateo ay kasalukuyang naglalakad na walang ginagawa sa mga pamilihan sa silangang kalye, ngunit pagkatapos ay nakarinig sila ng alon ng mga talakayan. Narinig niyo ba? Isang True God Realm Grandmaster ang talagang dumating sa Cloudpeel Summit sa pagkakataong ito. Nagdulot na ito ng malaking kaguluhan sa buong lungsod. Ano? 6-star Alchemy God Grandmaster. Hindi ka nagbibiro, tama. Hindi man lang may kumpara sa akin ang kaunting lakas na ito. Pero, nangangahas din siyang maging Grandmaster. Hey,
Nabalitaan ko na nagmula siya sa ilang Heavenly Emperor body manda. Malamang ay nag-i-pressure ito sa mga Grandmaster sa pamamagitan ng Heavenly Emperor, at sa ganoong paraan ibinigay ang Grandmaster Token. Ito rin ay masyadong maliit na pagtrato sa mga bagay. Ang Cloudpil Summit ay ang pinakadakilang kaganapan ng Southern Border. Hindi rin ito ang maaaring maimpluwensyahan ng isa o dalawang Heavenly Emperors. Maghintay at tingnan. Ang token ng Grandmaster ay hindi napakadaling makuha. Ang punk na iyon ay tiyak na magiging isang malaking panoorin sa kanyang sarili pagdating ng panahon. Nang marinig ang mga talakayan ng lahat, gumamit si Serena ng kakaibang ekspresyon upang tingnan si Mateo at natuklasan na walang ekspresyon si Mateo na parang hindi nila siya pinag-uusapan. Minsan ay naghihinala si Serena kung ang kaluluwa ng matandang halimaw ay naninirahan sa loob ng katawan ni Mateo. Ang taong ito ay masyadong may kakayahang panatilihin ang kanyang cool. Kamahalan, kung ako sa iyo, ipapakita ko ang aking kakayahan para makita nila. Ipapaalam ko sa kanila na karapat-dapat ka sa Grandmaster Token na ito. Galit na sabi ni Serena. Sa katotohanan, naririnig nila ang ganitong uri ng talakayan sa lahat ng dako nitong ilang araw. Siya na ang naging pinakadakilang paksa ng pag-uusap para sa mga alchemist sa lungsod. Marami pang ang mga tao ang naglabas ng salita na gusto nilang homanin ang Grandmaster na ito at Year-Okon siya. Kaya lang hindi nila alam na nasa tabi nila ang tinatawag na 6-star Grandmaster. Maliwanag, ang 6-star Grandmaster na ito ay naging stepping stone para sa 6-star alchemy gods na ito upang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Kailangang malaman ng isa, kung talunin ang isang Grandmaster, kung anong kahangahangang kaluwalhatian iyon. Ngumiti lang si Mateo. Hindi siya nagsalita. Sa pag-abot sa kanyang kasalukuyang kaharian, matagal nang lumipas si Mateo sa panahon ng paghahangad na menig sa iba. Ang mga nakapasok sa kanyang mga arcane na pasyalan ay mga peak existence na big shot lang tulad ng Empyrean Flutterfeather. Mayroon bang anumang kahulugan upang makipaglaban sa isang grupo ng mga baguhan tungkol dito? Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao nang biglang may isang grupo ng mga tao na sumugod at pinalibutan ang dalawang taong nasa gitna. Nagbago ang mukha ni Serena at nagtanong, ano ang gusto ninyong gawin? Isang binata ang yumuko bilang pagpupugay kay Mateo at sinabing, ako si Max Larsen ng Chenan Great Imperial Capital. Gusto kong humingi ng isa o dalawang payo kay Grandmaster Crosswell. Ako si Johnny Wu ng Wu family ng East Pride. May kaunting kalituhan ako sa alchemy at gusto kong hilingin kay Grandmaster Crosswell na lutisin ang mga ito. Ako ay... Mabilis na iniulat ng mga batang henyong ito ang kanilang mga pinagmulan, lahat ay kinilala si Mateo sa pangalan at binigyan ng mga payo si Mateo. Siyempre, peke ang pagbibigay ng mga payo, totoo naman ang pagiging mapanghamon. Mataas lang talaga ang dating ng pagkakakilanlan ni Mateo, kaya hindi nila ito masabi ng malinaw. Ngunit ang kanilang mga mata ay walang anumang balak na humingi ng gabay. Makapal ang lasa ng pang-aasar. Ang mga kilos ng mga batang henyong ito ay nagpagulo sa pamilihan sa silangang kalye. Lahat sila ay tumingin kay Mateo ng may labis na pagkagulat. Hindi nila inaasahan na siya pala ang 6-star Grandmaster na iyon. Naku po, siya pala ang 6-star Grandmaster na iyon. Masyado pa itong bata. Kung tutusin, malamang mga 1,000 mahigit 100 taon na rin ang edad niya, di ba? Magagandang mga binata. Bawat isa sa mga batang henyo na ito ay may malalim na pinagmulan. Ang dakilang kabisera ng imperyo ng Chenan, ang pamilyang Wu, bawat isa ay isang banal na lupain ng alchemy. Sa likod nila ay lahat ng mga nilalang na may 7 bituin na Diyos ng alchemy. Hey, may magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Naku-curious talaga ako kung ano ang inaasahan ng batang ito para makuha ang Grandmaster Token. Pagkatapos sumigaw, lahat ay may masayang ekspresyon. Lalo na nang makita nila ang edad ni Mateo, lalo silang nagalit at hindi nasiyahan. Sa ganitong edad, paano siya magiging karapat-dapat sa Grandmaster Token? Hindi nila naramdaman na karapat-dapat sila sa token ng Grandmaster. Ngunit ang mga dating Grandmaster ay pawang mga Diyos. Hawak ni Mateo ang token na ito, pakiramdam nila ay nadungisan nito ang kahulugan nito.
Malamang ay mahigit 20 batang henyo ang naroon. Lahat sila ay mga 6-star alchemy gods. Dumaan si Mateo nang may natatawang tingin at nakangiting sinabi, "Gusto niyo ba akong hamanin?" Malamig nang umiti si Max at sinabing, dahil kinuha ni Grandmaster Crosswell ang Grandmaster Token, natural lang na isa kang malalangit na figure. Parang, hindi ko alam kung tatanggapin mo ang hamon namin o hindi. Sinasadya ni Max na gamitin ang Grandmaster Token para pilitin si Mateo. Kung maglalakas loob si Mateo na umiwas sa labanan sa liwanag ng araw, gusto nilang makita kung anong mukha ang mayroon siya para gamitin ang Grandmaster Token para manlinlang ng mga tao. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mateo habang malamig niyang sinabi mo nang ang isa akong makalangit na figure. Kumusta kayong lahat, mga mortal na ito? Karapat-dapat na hamanin ako. Tumawa ng malakas si Max nang marinig iyon at sinabing, talagang pumayag ka. Hindi ka man lang ng ahas na tanggapin ang hamon namin, hindi ba nakakapaso sa iyo ang paghawak ng Grandmaster Token? Hindi namula ang mukha ni Mateo at hindi bumilis ang tibok ng puso niya nang malamig niyang sinabi, hindi rin naman sa hindi ninyo ako kayang hamanin, pero... Nagliwanag ang mga mata ni na Larsen at ng iba pa, nagpapakita ng kanilang mga ngiti na nagtagumpay ang kanilang plano. 2022. Nagliwanag ang mga mata ni Larsen at nagtanong, pero ano? Pero nabaling ang tingin ni Mateo kay Serena at sinundan naman siya ng tingin ng iba at napunta rin kay Serena. Nahulaan na ng matatalinong tao ang intensyon ni Mateo at hindi nila maiwasang mabigla ng husto. Totoo nga, narinig ko lang si Mateo na dahan-daang nagsasabing, kailangan mo muna siyang talunin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Serena si Mateo at ginamit ang daliri niya para ituro ang sarili habang sinasabing, ako. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sige, ikaw nga. Tumalon si Serena na parang kuneho na natakot at paulit-ulit na ikinumpas ang kanyang mga kamay at sinabing, hinding-hindi. Kamahalan, hindi ko kaya yan. Ako. Mawawalan ako ng bait para sa iyo. Punong-puno ng tiwala si Serena kay Mateo, ngunit hindi ganoon kalakas ang tiwala niya sa sarili. Sa Heavenly Eagle Imperial City, kahit isa na siyang pinakamataas na antas ng pag-iral, anong klaseng lugar ito? Ang lugar na ito ay ang Cloudpil Great Imperial Capital, ito ang Cloudpil Summit, ang banal na lupain sa puso ng lahat ng alchemist ng Southern Border. Ang mga henyong ito sa harap niya, lahat sila ay nagmula sa mga maimpluwensyang angkan ng alchemy at mga sinaunang pamilya. Ang lakas ng kanilang lakas ay napakataas sa lahat ng kabataang henerasyon ng Southern Border. Ano ang halaga niya kumpara sa mga taong ito? Ang Heavenly Eagle Imperial City ay isa lamang maliit na lugar sa huli. Ang pakiramdam ng pagiging mababa ang uri ay pumuno sa katawan at puso ni Serena. Lalo na't ang mga taong ito sa harap niya ay pawang mga 6-star alchemy god, samantalang siya ay isa lamang 5-star alchemy god. Ang ganitong uri ng hamong tumitawid sa iba't ibang larangan, napakalaki ng pressure. Hindi lahat ay si Lord Mateo. Nang makita ni Max at ng iba pa ang reaksyon ni Serena, hindi nila napigil ang matuwa. Siya. Pinapahamanin tayo ni Grandmaster Crosswell. Hahaha. Lahat tayo ay mga 6-star alchemy gods. May mali ba? Sabi ni Max sabay tawa ng malakas. Hahaha. Natawa ang paligid, halatang nakakatawa ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay-bagay. Hindi mukhang eksperto sa alchemy si Serena kahit anong tingin ng iba sa kanya. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at umiling habang sinasabing, hindi siya ang humahamon sa iyo, kundi ikaw ang humahamon sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Max at hindi makapaniwalang sinabi, ako. Hinahamon siya. Nagbibiro lang siguro ako. Ano ang mga kwalifikasyon ng isang simpleng 5-star alchemy god para hamanin ko siya? Malamig na sabi ni Mateo, natural na malalaman niyo rin pagkatapos makipagkompetensya. Kayong lahat, maituturing na isa. Hanggat magtatagumpay kayo sa pagkatalo sa kanya, magkakaroon kayo ng kwalifikasyon para hamanin ako. Baka sa mukha ng lahat ang pagkatuwa. Hindi naman tanga ang batang ito, di ba? Ang ganitong klaseng tao ay may hawak na Grandmaster Token. Isa itong insulto sa Grandmaster Token. Okay, ito mismo ang sinabi mo.
Nakangising sabi ni Max. Paulit-ulit na komendat si Serena kay Mateo at bumulong, Mateo, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Nanlamig ang tingin ni Mateo at sinabing, sinusundan mo ako ng napakaraming taon, kung hindi mo man lang sila mapanalunan, huwag ka nang bumalik sa Heavenly Eagle. Nagbago ang mukha ni Serena, alam niyang seryoso si Mateo. Kung talagang hindi siya pinayagang bumalik ng kanyang kamahalan sa Agila ng Langit, ano ang dapat niyang gawin? Kamahalan. Nakuha ko na. Sabi ni Serena na parang isang asawang nasaktan. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, nagngingit-ngit siya at sinabi kay Max, sino sa inyo ang mauuna? Tumawa ng malakas si Max at sinabing, babae, inaakala mo ba talaga na isa kang Grandmaster? Kilala mo ba kami? Lumungkot ang mukha ni Serena at sinabing, kung sino ka man, hinding-hindi ako matatalo sa iyo. Kung hindi, hindi na ako papayagang bumalik ng kanyang kamahalan sa Agila ng Langit. Nang makita ang hitsura ni Serena, palihim din itong nakitang nakakatawa ni Mateo. Kahit na matalo talaga si Serena, hindi rin niya ito pipigilan na bumalik sa Heavenly Eagle. Masyado lang talagang walang tiwala sa sarili ang babaeng ito. Kung hindi siya bibigyan ng pressure, malamang na mahihirapan siyang ilabas ang buong lakas niya. Kasunod ng ilang taon na ito ni Mateo, ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Natural lamang na may punto sa puso ni Mateo. Ang mga ordinaryong tinatawag na henyo ay hindi niya talaga katapat. Tumawa si Max nang marinig iyon at sinabing, kung gayon, tiyak na hindi ka na makakabalik pa. Dahil balang araw, matatalo ka hanggang sa magduda ka sa buhay. Hahaha. Nakatitig ang grupo ng mga tao kay Serena na parang grupo ng mga abuhing lobo na nakatitig sa isang maliit na kuneho na parang kinukulong ito. Hay nako, ang hirap din pala para sa babaeng ito na sumunod pa sa isang hindi maaasahang amo. Ang mga henyo sa alchemy na ito ay pawang mga natatanging talento ng batang henerasyon. Paano magiging kapantay ang isang simpleng 5-star alchemy god? Nakakaawa talaga ang babaeng ito. Sa tingin ko, hindi man lang siya kayang manalo kahit isang laban. Ang mga taong nakamasid sa palengke ay pawang gumagamit ng mga matang naaawa para tingnan si Serena at gumagamit din ng mga matang nanunuya para tingnan si Mateo. Masyado talagang naglalako ang Grandmaster na ito. Ayos lang na isa siyang basura, kinailangan pa niyang itulak ang kanyang katulong sa apoy. Malamig na sabi ni Serena, magsalita ka ulit pagkatapos mo akong makuha. Ngumiti si Max at sinabing, sige. Rufy, ikaw muna ang makipaglaro sa kanya. Isang binata na nakasuot ng mag-agarang damit ang lumabas mula sa hanay. Ang kanyang tingin kay Serena ay puno ng kasiyahan na parang malapit na niyang makamit ang tagumpay. Hey, batang babae, narito ang batang Panginoon na ito para hamanin ka. Kailangan mong magpakita ng kaluwagan. Rufy. Sa oras na ito, sa loob ng isang restaurant sa labas ng palengke sa Silangang Kalye, sina Griffin, Byron, at ang iba pa ay nakakagulat na naroon. Habang nakikinig sa ulat ng isang katulong, umiling si Griffin at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, malamang nasa dulo na ng kanyang kakayahan ang Grandmaster Crosswell na ito, tama ba? Para talagang hamanin ang sarili niyang munting katulong sa mga henyo ng Cloudfield Summit. Ngumisi si Byron at sinabing, hindi tama ang mga sinabi ni Brother Griffin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng aliping iyon? Ang mga henyo ng Cloudfield Summit ang humahamon sa munting dalaga. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad na nagkaroon ng malakas na tawanan sa loob ng box room. Umiling si Griffin at hindi napigil ang matawa habang sinasabi, akala ko noong una ay may kakayahan ang batang ito, pero hindi ko inaasahan na ganoon siya hindi maaasahan. Kahit hindi sila lahat ni Max ang mga nangungunang henyo sa rurok na ito, sapat na rin sila para makapasok sa top 100. Paano sila magiging kayang harapin ng isang maliit na katulong na nasa ranggong ikalimang ranggo lamang? Ngumiti si Byron at sinabing, talagang may magandang paraan si Brother Griffin, bahagyang ibinubunyag ang kinaroroonan ni Mateo sa lahat para maipakita ng ating Grandmaster Crosswell ang kanyang tunay na kulay. Natatakot na akong malaman ngayon kung paano plano ng Grandmaster Crosswell na linisin ang kalat.
Ikinumpas ni Griffin ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi ba't madali ko pa ring malulutas ang maliit na bagay na ito. Uminom muna tayo, sa palagay ko ay may darating na balita sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi gaanong malakas si Rufei, hindi naman dapat magtagal ang pakikitungo sa isa simpleng batang babae na 5-star alchemy god. Pagkatapos mag-usap, kinalabit ni Griffin at ng iba ang mga tasa ng alak at malayang damaloy ang alak, napakasaya. Sa isang kisap mata, 4 na oras ang lumipas. Kasalukuyang nagkukwentuhan ng iilang tao nang biglang pumasok ang katulong na iyon. Kumunat ang noo ni Griffin at sinabing may malamig na singgal, nasaan ang iyong kagandahang asal na parang naguguluhang ganito. Napatalon sa takot ang katulong at dali-daling lumuhad at sinabing, Bata, Panginoon, patawarin mo po ang aking pagkakamali. Ang nasa isip ni Griffin ay ang labanan ng alchemy ni Rufei at Serena. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, Kumusta? Lumabas na ba ang resulta? Nagmamadaling sinabi ng katulong, tapos na. Bumalik si Batang Panginoon Rufei na taunan. Nagkakagulo ang buong palengke sa silangang kalye. Ano? Natalo si Rufei. Ito. Paano ito nangyari? Tanong ni Griffin na puno ng hindi makapaniwalang mukha. Nagkakamali ka ba? Ang lakas ng alchemy ni Rufei ay umabot na sa huling yugto ng Initial Realm. Talagang matatalo siya sa isang batang babae na 5-star alchemy god. Ang mukha ni Byron ay may katulad na pagkamangha. Nagmamadaling sinabi ng katulong, hindi ako magkakamali. Ang mababang loob na ito ay nasa karamihan at nakita niya ito ng malinaw. Ang momentum ng binibini ay napakalakas, pinipigilan niya si Young Master Rufei ng tuluyan, at sa wakas ay napinom niya ang isang superior grade medicinal pill. Nagtinginan sina Griffin at ang iba pa na parang nakakita ng multo. 2023. Sige, alamin mo pa. Sabi ni Griffin, habang nagngangalit ang mga ngipin. Sumagot ang katulong at dali-daling umalis. Napakapangit ng ekspresyon ni Griffin. Noong una, inakala niyang isa lamang Grandmaster si Mateo na may hawak na posisyong walang kwalifikasyon. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang isang maliit niyang katulong na babae ay kayang talunin ang sikat na henyo sa alchemy ng isang southern border. Higit sa lahat, ang babaeng iyon ay isa lamang 5-star alchemy god. Maaari kayang. Itong si Mateo ay talagang isang Grandmaster ng alchemy. Medyo nag-aalangan na sabi ni Byron. Malamig na ngumiti si Griffin at sinabing, nakita mo na ba ang 1,000 taong gulang na Grandmaster ng alchemy? Maliban na lang kung siya ang personal na disipulo ng Medicine Ancestor, kung hindi. Huwag mo nang isipin yan. Hindi napigilan ni Byron ang mabulunan, pakiramdam niya ay masyado siyang maraming iniisip. Sa kagustuhang maabot ang antas ng Grandmaster, kahit isa ay kailangan ding nasa gitna o huling yugto ng Dao Realm. Napakahirap ng pag-abot sa alchemy daw. Kalimutan na natin ang Dao Realm, kahit ang antas ng kahirapan ng Initial Realm ay napakalaki. Sa Cloudpill Summit lamang makikita ang napakaraming middle at late stage Initial Realms, o kahit ang peak Initial Realm powerhouses. Kung tungkol naman sa mga nasa Dao Realm, napakakaunti lang nila. At pagkatapos makarating sa Dao Realm, bawat katiting ng pagsulong ay lubhang mahirap. Tulad ni Empyrean Flutterfeather, nagkaroon din ng akumulasyon ng hindi mabilang na taon ng pagsisikap bago niya natamo ang kanyang kasalukuyang kaharian. Gayunpaman, kung walang napakataas na talento, kahit nabigyan ng isang tao ng 10-10 milyong taon, maaaring hindi niya maabot ang Grand Completion Dao Realm kahit ano paman. Ang mga lumahok sa Cloudpill Summit sa pagkakataong ito ay karamihan ay mga henyong alchemist na nasa edad na 3 hanggang 5,000 taong gulang. Para maabot ni Griffin ang initial stage Dao Realm sa edad na ito, nakakagulat na ang talento nito. Tungkol naman kay Grandmaster, paano nangyari iyon? Hey, kung kaya niyang maabot ang antas ng Grandmaster sa edad na ito, kalimutan mo na kami, pati ang lolo at lola Empyrean Flutterfeather, hindi ba't magiging katawa-tawa lang sila? Tanong ni Griffin sabay tawa ng malamig. Tumanggaw si Byron at sinabing, tama ang sinabi ni Brother Griffin. Mukhang may lakas pa rin ang babaeng ito. Swerte lang din siguro ang pagkatalo niya kay Rufei. Tumanggaw si Griffin at sinabing, natural lang yan.
Gayunpaman, ang mga sumunod na pangyayari ay lubos na lumampas sa kanilang imahinasyon. Hindi nagtagal, bumalik ang alipin upang magulat. Sabi niya, Serena laban kay Alex, perpektong tagumpay. Serena laban kay Alex, perpektong tagumpay. Sunod-sunod na balita ang dumating, lahat ng nasa loob ng silid ay lubos na nawala ng malay. Masasabi pa ring dahil sa swerte ang isa o dalawa. Pero, kung matatalo ang 7 hanggang 8 ng sabay-sabay, swerte pa rin kaya. Ang labanang ito ay tumagal ng 4 na araw at 4 na gabi. Sa huli, matagal nang manhid sina Griffin at ang iba pa. Lumaban si Serena ng 20 sunod-sunod na laban at wala talagang natamong talo. Ang ganitong uri ng lakas ay sumabog kahit hindi alam kung gaano karaming tao ang nakatingin sa kanya. Matagal nang siksikan ang kasalukuyang pamilihan sa silangang kalye. Parami ng parami ang mga alchemist na naaakit. Paano naging ganito kalakas ang lakas ng babaeng ito? Kung titingnan ang itsura niya, isang hakbang na lang ang layo niya sa Dao Realm. Ang dahilan ng pagiging katulong ay nakasalalay sa amo. Maaari kayang ang Grandmaster Crosswell na ito talaga ang numero 1 henyo sa alchemy. Nandito ang babaeng ito para sumali sa Cloudpil Summit, di ba? Sa ganitong klaseng lakas, sino kaya ang makakatapat niya sa mga 5-star alchemy gods? Paulit-ulit na sumigaw ang mga nanonood. Kasalukuyan silang nakadapa at nakayuko bilang paghanga kay Serena. Para magawa niyang durugin ang isang grupo ng mga 6-star na henyo na may lakas na 5-star alchemy god, ang ganitong uri ng tagumpay sa labanan ay sapat na para sumikat siya. Sa oras na ito, pawis na pawis si Max. Hindi na niya kayang ilarawan ang gulat sa kanyang puso. Hindi siya basta-basta na lang Tom, Dick, at Harry. Ang kanyang alchemy daw ay naunawaan na sa huling yugto ng Initial Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya sa ganap na pagtatapos. Pero kahit na ganoon, matapos niyang makipaglaban kay Serena ng 4 na oras, mahigpit na siyang napigilan ni Serena. Sa oras na ito, wala na siyang paraan para maayos ang sitwasyon at hindi na niya kayang iligtas ang kanyang pagkatalo. Nitong ilang araw, pinagmamasdan niya si Serena sa buong oras. Mula sa unang paghamak hanggang sa pagkabigla, at pagkatapos ay sa pagkatulala, matagal na niyang nawala ang dating pagmamaliit. Pero may tiwala pa rin siya sa sarili. Ayon sa kanyang mga obserbasyon, ang lakas ng alchemy daw ni Serena ay nasa huling yugto lamang ng Initial Realm. Nasa paligid niya rin ito. Pero mas matanda ng kaunti ang edad niya kaysa kay Serena. Kaya tiwala siyang hindi siya matatalo kay Serena. Pero pagkatapos ng paghaharap, mabilis niyang natuklasan na mali siya. Walang tigil ang pag-agos ni Serena habang pinipino ang mga tableta, tila ba dagat na mahaba at walang patid, walang anumang kahinaan na maaaring pagsamantalahan. Sa 4 na oras na paligsahan, wala siyang nakitang kahit anong pagkakataon. Bigla niyang naramdaman ang aura ni Serena na lalong lumakas, mas matalas, at mas mabangis. Pakiramdam ni Max na ang kalaban na ito sa harap niya ay parang isang Diyos ng kalangitan na bumaba sa mundo ng mga mortal, ang kanyang aura ay naging walang kapantay na makapangyarihan. Ang makapangyarihang aura ay dumurog na parang mga gumuguhong bundok at nagpabaliktad ng mga dagat. Power! Sa wakas, hindi na niya ito natiis at samuka ng isang bibig na puno ng dugo. Tumingin siya kay Serena nang may pagtataka at hindi makapaniwalang tingin. Talagang nakalusot siya. Tumingin si Mateo kay Serena, ang mukha niya ay nagpapakita ng ginhawa. Ang dahilan kung bakit niya dinala si Serena sa Cloudpil Great Imperial Capital ay para makahanap ng isang magandang pagkakataon para rito. Dahil sa dami ng mga henyo na nagtitipon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para magsanay. Hindi rin siya binaygo ni Serena. Sa ilalim ng matinding pressure ni Mateo, lalong lumakas ang loob niya habang tumatagal ang mga laban, at sa wakas ay nakarating sa Grand Completion Initial Realm. Sa paggawa nito, makakapagsulong siya patungo sa layunin ng Dao Realm. Grand Completion Initial Realm. Kayang maabot ng isang 5-star alchemy god ang Grand Completion Initial Realm. Ito. Anong klaseng talento ito? Bakit ngayon lang narinig ang ganitong uri ng henyo noon? Maaari kayang talagang inalagaan ni Grandmaster Crosswell ang babaeng ito. Pero
Pero hindi man lang kasing tanda ng babaeng ito ang edad niya. May mga sigaw ng mga bulala sa paligid. Kasalukuyan, hindi nila namamalayang nagsimula silang mag-alinlangan tungkol sa lakas ni Mateo. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang iminulat ni Serena ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ano ang kahulugan ng isang 5-star alchemy god na umaabot sa initial realm. Noong nasa 3-star alchemy god pa lang ang kanyang kamahalan, nakarating na siya sa Dao realm. Siya ang tunay na henyo. Habang tinatahak ang Grand Completion Initial Realm, naramdaman ni Serena na ibang-iba na ang kanyang isipan. Sa simula, inakala niyang hindi kayang makipagsabayan ang kanyang lakas sa mga inapon ng mga sinaunang pamilyang ito. Pero ngayon, puno siya ng kumpiyansa. Hindi na siya makahanap ng kalaban sa mga kapantay niya. Hindi ba't natalo rin sa kanya ang mga 6-star alchemy god na ito? Pero habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na hindi maarok si Mateo. Ang paunawa sa initial realm ay napakahirap na, kaya paano naunawaan ni Mateo ang Dao realm sa Heaven Glimpse realm? Hindi ba niya kayang dalhin ang pangalan ng numero 1 henyo sa alchemy? Sa puso ni Serena, ganoon din ang medicine ancestor, di ba? Nagdulot lang ng matinding ingay sa karamihan ng mga sinabi niya. Ano? 3-star alchemy god, Dao realm. Ito. Hindi ito biro, di ba? Imposible. Talagang imposible. Kung ganito talaga, hindi ba magiging katatawanan ang mga tinatawag na henyo? Itong babaeng ito, kahit manalo pa siya, hindi mo na kailangang itaas ang ulo ng lalaking yan ng ganito, di ba? Sa pagsasabi ng ganitong klaseng salita, siguradong may maniniwala. Naabot ni Serena ang ganap na pagtatapos ng initial realm noong nasa 5-star alchemy god na siya. Nakakainis na itong marinig. Ngayon, sinabi niya na naiintindihan ni Mateo ang Dao realm noong nasa 3-star siya, isa itong kalokohan. Narating niya ang Dao realm noong nasa 3-star alchemy god realm na siya, at ngayon ay nasa 6-star alchemy god realm na siya, anong klaseng realm na ang kinaroroonan niya. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang tumayo si Mateo, lumapit kay Max, at malamig na sinabi, mukhang hindi kayang makuha ng kaunting lakas mo ang mga kwalifikasyon para hamanin ako. Bumalik ka at magsanay pa. Marahil balang araw, magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon para hamanin ako. 2024. Kamahalan, nanalo ako. Panalo talaga ako. Lumabas na napakalakas na pala ng lakas ko. Sa tabi ni Mateo, si Serena ay sumayaw ng may kagalakan, na para bang ibang tao sa Reyna ngayon lang. Ang pakiramdam na ito ngayon ay nagparamdam sa kanya na mula sa pagiging langgay-langgay ay nagiging isang phoenix siya. Para kay Serena, ang kabisera ng imperyo ay isang napakalaking lugar. Ilan ang mga henyo sa buong southern border. Ang ganitong antas ng labanan sa alchemy ay hindi niya kayang salihan, isang batang babae na nagmula sa kanayunan. Ngunit pagkatapos makipagpalitan ng suntok kay Max, bigla niyang natuklasan na matagal na pala siyang nakatayo sa parehong panimulang linya kasama ang buong henyo ng southern border sa ilalim ng patnubay ng kanyang kamahalan. Hindi, sandali. Dapat ay mas malayo pa ang nilakad niya. Ang mga tinatawag na inapo ng mga sinaunang pamilya, mga henyo sa alchemy, ay talagang natalo lahat sa kanyang mga kamay. Kahit iniisip pa lang ngayon, medyo hindi makapaniwala si Serena. Sabi ni Mateo, ang mga taong ito ay sinulsulan lamang ng iba. Ang kanilang lakas ay hindi maituturing na malakas. Sa Cloudpil Summit na ito, ang mga tunay na henyo ay dapat na nakarating na sa Dao realm. Naging seryoso ang tingin ni Serena at gulat na sinabi, napakaganda naman. Ngumiti si Mateo at sinabing, pero hindi mo rin kailangang maliitin ang sarili mo. Dahil gusto mong makapasok sa Dao realm, sila ay mga 6-star alchemy gods. Sa mga 5-star alchemy gods, halos kayang-kaya ng lampasan ng lakas mo. Same time na sinabi ni Serena, hindi mawawala ng mukha si Sayo para sa kamahalan. Tumanggaw si Mateo at iniwan si Serena, naiwan lamang ang mga tao na may gulat na ekspresyon. Mahigpit na nakipaglaban sina Young Master Yun, Serena, at Max ng mahigit 4 na oras. Sa wakas, narating ni Serena ang Grand Completion Initial Realm, at natalo si Max. Natalo ang lahat ng henyo sa alchemy ng 23 sinaunang pamilya.
Matapos makinig ng buo sa ulat ng katulong, nagkaroon ng parang kamatayang katahimikan sa loob ng silid kainan. Gusto sana nitong ibaba ng kaunti si Mateo at ibunyag ang tunay niyang kulay. Sino ang mag-aakala na natulungan nila ang katulong ni Mateo na makamit ang kanyang layunin? Hindi pa nagsisimula ang malaking labanan ng Cloudpil Summit at malamang na alingaw-ngaw sa buong Cloudpil ang dakilang pangalan ni Serena. Biglang nagsalita ang isang inapo ng isang sinaunang pamilya, malamang na isa rin sa mga nangungunang 10 nilalang ang lakas ni Serena na ito kapag inilagay sa 6-star alchemy gods. Para makapagturo ng isang nakakatakot na katulong, kaya banyang. Sa wakas ay natigilan ang mga taong ito dahil sa pagganap ni Serena. Imposible. Mariing itinanggi ni Griffin ang hula nito at malamig na sinabi, naiintindihan ko. Ang babaeng ito ay marahil ang proteksyon na anting-anting na ibinigay ni Empyrean Flutterfeather kay Mateo. Malamang na si Serena ang minamahal na disipulo ni Empyrean Flutterfeather. Kayo, isipin ninyo mismo. Ano ang ginagawa ninyo noong mahigit 1,000 taong gulang kayo? Kahit na siya ay may pambihirang talento, imposible ring maabot ang kaharian ng Grandmaster, hindi ba? Nang marinig iyon ni Byron, nagliwanag din ang kanyang mga mata at tumango, tama ang sinabi ni Brother Griffin, muntik na tayong malinlang. Hindi ko inaasahan na si Empyrean Flutterfeather ay nakapagpalaki pala ng isang napakalakas na disipulo. Sa paglipas ng panahon, malamang na magkakaroon ng isa pang henyong figure sa mundo ng alchemy ng Southern Border. Lihim na tumango ang lahat ng marinig nila ito. Wala silang paraan para pabulaanan ito. Kapatid na Griffin, masyadong malalim ang pagkakatago ng lalaking ito. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ng isang inapo ng isang sinaunang pamilya. Parang planado na ang lahat para kay Griffin habang nakangiti, relax lang. Pwede siyang umiwas sandali, pero hindi habang buhay. Medyo mababa ang status natin, pero huwag niyong kalimutan, nandyan pa rin ang mga Grandmaster na yan. Bukod pa rito, huwag niyong kalimutan, nandyan pa rin si Empyrean Purpluang. Kapatid na Bakan, sa inyo ito nakasalalay. Nagpalitan ng tingin sina Byron at Griffin at hindi napigil ang tumawa. Sa loob ng isang marangyang pavilion sa loob ng lungsod, kumakalat ang malalakas na alon. Ngunit matapos tumama ang mga alon na ito sa hanay ng mga nasa pavilion, mabilis itong naapula. Paikliin. Bigla, isang malamig na sigaw ang narinig. Nabuo na ang tableta. Napakahusay na kasanayan. Ang lakas ni Brother Purpluang ay mas mataas ng isang baitang kumpara sa huling Cloudpil Summit. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Itong Blue Sky Zenith Pill, maraming beses nang sinubukan ng Empyrean na ito, pero hindi ko ito mapino mula simula hanggang katapusan. Hindi ko inaasahan na si Brother Purpluang pala ay nagtagumpay sa isang pagsubok lang. Sa tabi ng koaling panggamot, ang Empyrean Purpluang na nakasuot ng lilang roba ay nagpakita ng bahid ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Hey! Noong una, hindi naman talaga plano ng Empyrean na pumunta ngayon. Pero hindi ko basta-basta matatanggap ang walang hanggang pagtanggap ni Brother Piljade. Kaya naman nahirapan akong pumayag, nakangiting sabi ni Empyrean Purpluang. Medyo nakakailang lang talaga ang ngiti niya. Matapos niyang malaman na ibinigay ni Empyrean Flutterfeather ang token ng Grandmaster sa isang hambog na batang lalaki. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya nagalit. Pero mas mataas ang katayuan ni Empyrean Flutterfeather kaysa sa kanya. Hindi rin niya kayang hanapin ang kabilang panig para makatuwiran. Natural lang na puno ng galit ang kanyang tiyan. Sa simula, wala siyang planong pumunta. Ngunit nagbigay si Empyrean Piljade ng imbitasyon sa kanya. Kung isasalang-alang ang mukha ni Empyrean Piljade, natural lang na kailangan niyang sumuko. Dumating siya, ngunit ang balakid na ito sa kanyang puso ay hindi maalis kahit anong mangyari. Sa loob ng pavilion na ito ay pawang mga Empyrean Powerhouse, mga 7-star alchemy god. Ang Cloudpil Summit ay hindi lamang basta entablado para sa mga henyong alchemist na iyon upang ipakita ang kanilang mga sarili. Sa totoo lang, ang pangunahing prioridad ay ang kanilang palitan, ang mga 7-star alchemy gods na ito. Ang pagpasok ng alchemy daw sa 7-star, ang pagsisikap na ginugol na kinakailangan para sa bawat pagpapabuti na nagawa, ay kinalkule gamit ang 10,000 taon.
Sa ganitong uri ng palitan, ipinapakita ng bawat isa ang kanilang kahusayan, at natural na maaaring magtulungan sa pagsulong. Sabi ng isang 7-star alchemy god, "Hay nako. Hindi ko rin alam kung paano mag-isip si Brother Flutterfeather para ibigay ang Grandmaster token sa isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Mas mataas pa ang kanyang katayuan kaysa sa atin. Paano natin, mga matatandang ito, ipapakita ang ating mga mukha?" Tumawa ng mahina si Empyrean Purpluang at sinabing, "Siguro ngay napakalakas talaga ng alchemy daw ng batang iyon na dinudurog tayo sa murang edad. Natural lang na may dahilan si Brother Flutterfeather para gawin iyon." Sa panlabas na anyo, si Empyrean Flutterfeather at siya, si Empyrean Purpluang, ay parehong mga Empyrean sa ilalim ng pamumuno ni Heavenly Emperor Myriad Treasure. Natural lamang na hindi siya masyadong magkasalungat kapag nagsasalita. Ngunit ang asim ng ipinahiwatig at tahasang kahulugan ng kanyang mga salita, kahit baboy ay nahahalate ito. Dahil nakasakay sa ibabaw ng kanyang ulo ng isang 6-star alchemy god, hindi kaaya-aya ang lasang ito. Sa oras na ito, isang makapangyarihang Empyrean ang lumapit at nagpumilit, si Brother Purpluang pa rin ang malawak ang pag-iisip. "Ang lakas mo, lahat tayo ay may marka sa ating mga puso at hindi natin kailangan ng token ng Grandmaster para patunayan ito. Bukod sa mga master ng 7 dakilang banal na lupain, ang lakas ni Brother Purpluang ay isa ring pinakamataas na pag-iral sa mga Grandmaster." Ngumiti si Empyrean Purpluang at sinabing, "Napakabait ni Brother Zing. Palaging may mas magaling pa, at ang langit ay higit pa sa langit." Ang Empyrean na ito ay pumunta sa pagkakataong ito upang makipag-usap sa lahat at makipag-usap. Ang nagsasalitang Empyrean powerhouse ay ang ninuno ng Zing family, ang 7-star alchemy god, si Carlos. Ilang araw na ang nakalipas, narinig niya ang ulat ni Byron na nagsasabing si Mateo ay walang kapantay na arrogant at minamaliit ang pamilya Zing. Natural na nagalit ng husto si Carlos matapos itong marinig. Isang simpleng 6-star alchemy god pa nga ba ang nang-ahas na hamanin siya? May hawak na Grandmaster token at talagang inaakala niyang isa siyang Grandmaster. Ang batang ito na galing sa alam ng Diyos kung saan ay arrogant rin ng husto. Ngumiti si Carlos at sinabing, "Kasalukuyang nasa lungsod, ang mga bali-balita ay si Mateo ang bagong akyat na henyong disipulo ng Myriad Treasure Bodhidharma. Ibinigay lamang sa kanya ni Empyrean Flutterfeather ang Grandmaster token dahil sa pagpilit sa kanya ng Heavenly Emperor Myriad Treasure. Brother Purpluang, nasa ilalim ka rin ni Lord Myriad Treasure, iniisip ko kung mayroon ng ganoong bagay. Kalokohan mong henyong disipulo. Walang ganoong tao sa Myriad Treasure Bodhidharma." Hindi napigilan ni Empyrean Purpluang ang magmura. Bahagyang nagulat din si Carlos Zing nang marinig niya ito. Pareho ang iniisip niya at ni Byron. Hindi niya inaasahan na si Mateo ay hindi nagmula sa Myriad Treasure Bodhidharma. Ganito pala. Kung gayon, naguguluhan ako, kapatid na Purpluang. Paano kung imbitahan natin siya sa ating komperensya? Tutulungan ka ng lahat na mailabas ang iyong pagkadismaya. Sabi ni Carlos. 2025. Mateo, may nagpadala ng imbitasyon kanina. Sabi ng tao, ikaw ang magbukas nito ng personal. Iniabot ni Serena ang imbitasyon kay Mateo. Binuksan ito ni Mateo at tiningnan, at hindi napigilan ng kanyang mga kilay na magkunot ang noo. May kakaibang mukha rin si Serena. Paglapit niya para tingnan, natuklasan niyang imbitasyon pala ito sa isang pagtitipon ng alchemy. Kamahalan, lahat ng ito ay mga Empyrean powerhouse, mga 7-star alchemy god. Sok-sok. Ang mga Grandmaster ay mga Grandmaster, kahit ang pagtrato ay iba-iba, nakangiting sabi ni Serena. Tumawa si Mateo kahit hindi niya gusto at sinabing, "Grandmaster." Huho, malamang may nakatagong motibo, di ba? Natigilan si Serena ngunit mabilis na tumugon. Sa puso niya, si Mateo ay isang makapangyarihang nilalang na kapantay ng mga 7-star alchemy god na ito. Kaya ang una niyang reaksyon nang makita niya ang imbitasyon ay kahanga-hanga si Mateo. Pero hanggat pinag-iisipan pa ito ng kaunti, malalaman nilang may mali. Akala niya nga, pero hindi ganoon ang iniisip nila. Mataas kaya ang tingin ng mga Empyrean na iyon kay Mateo, ang 6-star alchemy god na ito. Ganoon ba? Kung ganoon, hindi tayo aalis.
Sabi ni Serena. Ngumiti si Mateo at sinabing, sige. Bakit hindi tayo pupunta? Dahil maaari tayong maging isang 7-star alchemy god, tiyak na may pakinabang. Dahil ganoon nga, ano ang sama kung makikipag-ugnayan ka sa kanila? Ang pagpayag ni Mateo na pumunta sa Cloudfield Summit ay naglalayong sa mga 7-star alchemy gods na ito. Nang marating ang kaharian ng 7-star alchemy god realm, hindi maaaring maliitin ang bawat isa. Hindi kailanman pinagdudahan ni Mateo ang kanyang talento sa alchemy, ngunit hindi rin siya kailanman magiging mayabang at mayabang. Noon, sa Cloudmarsh City, matindi siyang nakipaglaban sa loob ng ilang libong laban. Hindi ito para sadyang ipagmalaki ang kanyang talento kundi para matuto ng husto mula sa mga kalakasan ng iba. At pagkatapos noon, marami nga siyang natutunan mula sa ibang tao. Ang kanyang lakas sa alchemy ay bumuti rin ng napakabilis. Pagdating sa Cloudfield Great Imperial Capital sa pagkakataong ito, pareho rin ang kanyang layunin. Kung tungkol naman kay Max, hindi sila karapat-dapat banggitin sa paningin ni Mateo. Natural lang na wala siyang balak kumilos. Ano ang saysay ng pagpapausapan ng isang Heavenly Emperor powerhouse at isang Celestial Deity martial artist tungkol sa martial daw? Dahil sa kagustuhan nilang makausap si Mateo bilang kapantay, kailangan nilang nasa gitnang yugto ng Dao Realm kahit papaano. Nagatubili si Serena at sinabing, pero malinaw na may masamang balak ang mga taong ito. Malamig na sabi ni Mateo, gusto mo sanang pahirapan ako, kahit papaano ay naabot din nila ang lakas ni Brother Flutterfeather. Hindi sapat ang kwalifikasyon ng mga tulad nila. Sa tabi, si Serena ay may mukhang nalilibugan. Tila minamaliit ang kalmadong kumpiyansang ito, ngunit sa totoo lang, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay itinatag sa pundasyon ng hindi mabilang na mga tagumay. Ang ganitong uri ng kahangahangang momentum ay mas malakas pa kaysa sa uri ng kahangahangang momentum na nagpapakita ng paghamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit. At ang ganitong uri ng lalaki ay natural na mas nakakaakit ng mga babae. Ngunit matagal nang isinuko ni Serena ang kaisipang ito. Alam niyang may mga tanikala sa puso ng kanyang kamahalan. Ang kasalukuyang si Serena ay lubos ng nasisiyahan. Hanggat makakasama niya ang kanyang kamahalan ng ganito, lubos na siyang nasisiyahan. Tumigil. Ang Tiandan Pavilion ay mahalagang lugar ng Cloudfield Great Imperial Capital. Bawal pumasok ang iba't ibang tauhan. Dumating si Mateo sa isang mataas at maraming palapag na pavilion ayon sa address at agad na hinarang ng isang powerhouse ng Ninth Firmament True God. Puno ng babala ang kanyang mga salita. Nang ahas ang tunay na Diyos na tumakbo rito sa ikatlong langit, may problema ba sa ulo niya? Kinuha ni Mateo ang imbitasyon at malamig na sinabi, ang Empyrean Lumen ang nagbigay ng imbitasyon sa akin, nakasulat dito ang address na ito. Dapat tama ito, di ba? Nang makita ang imbitasyon, nagbago ang mukha ng Ninth Firmament True God, gamit ang mga kaina-hinalang mata upang sukatin si Mateo. Bakit naman iimbitahan ni Empyrean Lumen ang isang True God Realm dito? Nang buksan ang imbitasyon para tingnan ito, nanikip ang mga mata ng Ninth Firmament True God at nagulat siyang sumigaw, ikaw. Hindi. Kamahalan, ikaw si Grandmaster Mateo. Kung walang pangalawang Mateo, ako dapat. Kinuha ni Mateo ang kanyang Grandmaster token. Agad na naging napaka-awkward ng ekspresyon ng kabilang panig. Dali-dali niyang ibinalik ang imbitasyon kay Mateo at sinabi ng may takot at pangamba, kamahalan, huwag po ninyong sisihin ang hamak na ito. Talagang hindi nakilala ng hamak na ito ang kamahalan. Tumanggo si Mateo at sinabing, pwede na ba akong pumasok? Ang Ninth Firmament True God ay ngumiti ng mas pangit pa sa pag-iyak habang sinasabing, oo naman. Nang tingnan ng likuran ni Mateo, parang gusto niyang umiyak. Nakakalito talaga itong si Mateo, isa lang itong napakalaking hukay. Sa kasalukuyan, mayroon ding 8,000 True God Realm martial artists sa Cloudfield Great Imperial Capital kung hindi lang 10,000. Sino ang mag-aakala na isa sa kanila ay isang Grandmaster? Pagpasok sa Tiandan Pavilion, direktang pumasok si Mateo sa isang transmission array at pumasok sa isang lugar ng kalawakan. Mahigit 10 tao na ang nasa lugar. Nagtipon-tipon sila, tila may pinag-uusapan. Napakalakas ng aura ng mga taong ito.
Sa totoo lang, pawang mga Empyrean powerhouse sila. Nang makitang pumasok si Mateo, agad na tumigil sa pag-uusap ang grupo ng mga Empyrean, at sama-samang tumingin kay Mateo. Ugong. Sunod-sunod na malakas na aura ang lumabas. Mahigit 10 Empyrean powerhouses, kahit hindi nila pinakawalan ang pressure ng Empyrean, ang ganitong uri ng kahangahangang momentum ay hindi rin kayang tiisin ng isang maliit na True God Realm. Kabilang sa mga ito ang ilang mga titig na medyo hindi pala kaibigan. Isang simpleng True God Realm ang naglakas loob na pasukin ang Chendan Pavilion, pagod ka na ba sa buhay? Lumabas ang isang Empyrean na nagdulot ng malakas na aura na dumampi kay Mateo. Ang taong ito ay walang iba kundi si Carlos Zing. Natural lang na alam niyang si Mateo ang nasa harap niya. Sinasadya nitong ibaba si Mateo, gusto niyang makita ang itsura ni Mateo na takot hanggang sa umihi ito sa pantalon. Maliban na lang, nadismaya siya. Tamad na nakatayo roon si Mateo na parang walang nangyari. Isang biro. Makapangyarihan ng Empyrean Realm, pero dahil gusto lang takutin si Mateo dahil sa kaunting pressure ng Empyrean, halatang masyadong magulo ang iniisip ni Carlos. Nakita lamang ni Mateo na tuluyang binaliwala si Carlos. Sinulyapan niya ang lahat, saka ibinuka ang kanyang bibig at malamig na sinabi, "Sino si Brother Luman? Ako si Mateo." Nang makita ang mahinahong anyo ni Mateo, palihim na nagulat ang grupo ng mga Empyrean. Kalimutan mo na ang isang tunay na Diyos ng ikatlong langit, kahit na pumasok dito ang isang tunay na Diyos ng ikasyam na langit, hindi man lang sila maglalakas loob na huminga ng malakas. Lalo na't pinakawalan pa ni Carlos ang kanyang Empyrean pressure. Pero hindi man lang naapektuhan si Mateo. Hindi simple ang batang ito. Ito ang unang impresyon na ibinigay ni Mateo sa lahat. Nakatayo roon si Carlos nang alanganin na parang ginagawa niyang kalokohan ang sarili. Sa gitna, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may seryosong tingin ang bumukas ang bibig at nakangiting nagsabi, "Huho, si Grandmaster Crosswell pala yan." Kasalukuyan naming pinag-uusapan ang isang sinaunang formula at nagkataong wala kaming maisip. Dumating si Grandmaster Crosswell sa tamang oras at kaya niyang bigyan tayo ng isa o dalawang payo. Gaya ng sinabi niya, mabilis siyang lumapit, hinayla si Mateo para sumama sa lahat. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Huwag kang maglakas loob na magbigay ng payo. Dapat pag-usapan ito ng lahat." Ang salubing ito ay nagpakunot ng noo sa grupo ng mga Empyrean. Ang pag-uugaling ito ay tila nagpapatunay na siya ay kabilang sa parehong henerasyon ng grupo ng mga Empyrean. Wala ba talagang kwenta ang batang ito kung gaano kalaki ang kakayahan niya? Talaga bang inakala niyang isa siyang Grandmaster? Kakaranas lang ni Carlos ng pagkatalo at kasalukuyang walang mailabas na galit. Nang marinig ito, hindi niya napigil ang sabihin ng may malamig na ngiti, "Hey, walang hiya ka talagang nagyayabang. Ikaw, isang simpleng Diyos ng Third Firmament True God, hindi mo alam kung kaya mong pinuhin ang Rank 6 Divine Pills o hindi, pero naglakas loob ka pa rin magtanong tungkol sa mga formula ng pill ng 7th Firmament." Tinawag niya si Mateo, at ito ang ideyang ibinigay niya. Tunay ngang iniimbestigahan din nila ang sinaunang formula. Ngunit ang sinaunang formulang ito ay hindi ganoon ka-simple, hindi rin nila alam kung ano ang gagawin sa ngayon. Pero pumwesto agad si Mateo pagkalapit niya. Hindi niya talaga itinuring ang sarili niya bilang isang tagalabas. 2026. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mateo, at tumingin kay Carlos nang may ngiti na hindi naman talagang ngiti habang sinasabi, "Hindi ba't inimbitahan ako ni Brother Luman na pumunta rito at mag-usap ng magkasama? Bakit? Hindi ko ba ito maaaring pag-usapan?" Hindi napigilan ni Carlos ang mabulunan ng marinig iyon dahil sa matinding pagkasiksiyate ni Mateo. Sa pagkakataong ito, isa pang Empyrean ang nagsalita upang sawayin, kawalang galang. "Ikaw, isang simpleng True God Realm, ay nang-ahas pa ring tawagin si Brother Luman na kapatid, nasaan ang pagiging magalang?" Ganoon din ang naramdaman ng ibang mga Empyrean, palihim silang tumatango. Habang kinakausap ng isang tunay na Diyos ng ikatlong langit ang isang grupo ng mga Empyrean bilang magkakapatid, kakaiba ang dating nito kahit paano pa sila makinig. Kahit pa may hawak na Grandmaster token si Mateo. Bahagyang napangiti si Mateo nang marinig iyon.
Alam niyang may sama ng loob ang grupo ng mga lalaking ito. Pero wala rin siyang dapat ikatakot at malamig na sinabi, magkaklase kami ni Brother Flutterfeather. Isa pa, hawak ko ang Grandmaster token na ito, kaya bakit hindi ko matawagan si Brother Luman? Kalimutan mo na yan. Kung pakiramdam ng lahat ay hadlang ang Crosswell na ito rito, aalis na ang Crosswell na ito. Kalimutan mo na ang ganitong klaseng diskusyon at palitan ng salita. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mateo at dumiretso sa transmission array. Hindi napigil ang magbago ang mukha ni Carlos nang marinig iyon. Labis siyang nadismaya nang makita ang arrogant ni Mateo, kaya't walang tigil niyang inatake si Mateo. Pero kung talagang aalis si Mateo, hindi ba't mawawala ng saysay ang maingat nilang plano? Ginawa nila iyon para masuka si Mateo. Ngayon, naging problema na ito. Nagbigay ito kay Mateo ng daan palabas. Tumawa ng mahina si Empyrean Luman at dali-daling pinigilan si Mateo, sabay sabing, sandali lang, Grandmaster Crosswell. Nabigla ang lahat ng mga ito. Sa totoo lang, interesado ako kay Grandmaster Crosswell. Napakatalino ng mga mata ni Brother Flutterfeather. Para mapahalagaan niya ng husto si Grandmaster Crosswell, tiyak na magiging kakaiba ka. Malamig nang umisi si Mateo sa kanyang puso. Ang isa ay ang pagiging masamang pulis, ang isa naman ay ang mabuting pulis. Ang lalim naman ng pakana. Maliban na lang, ano ang kinatatakutan ni Mateo? Hindi naman sa pagiging pambihira, pero kahit kaunti lang ang pakikipag-usap ko sa lahat, may kwalifikasyon pa rin itong si Crosswell. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo habang malamig niyang sinasabi. Ang yabang naman ng batang to. Hindi rin napigilan ng grupo ng mga Empyrean ang huminga ng malamig. Napaka-arrogant ng True God Realm, unang beses pa lang nila itong nakita. Haha, syempre. Ang mga taong nakakakuha ng Grandmaster token ay natural na may mga kwalifikasyon para makipag-usap ng malaliman sa amin. Halika, 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 ito ang upuan mo, Grandmaster Crosswell. Hinaila pabalik ni Empyrean Luman si Mateo, idiniin ito sa kanyang upuan. Nakakagulat na ang upuang ito ay nasa tabi mismo ng Empyrean Luman. Lahat kayo, maupo kayo, maupo kayo. Halika, Grandmaster Crosswell. Ipapakilala ko sa inyo ang mga kapwa ko Dawist. Ang Empyrean na ito ay ang mabuting kaibigan ni Luman, ang Empyrean Windrider ng East Heaven Great Imperial Capital, sabi ni Empyrean Luman kay Mateo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, binibigyan ko ng respeto si Brother Luman. Malamig nang umiti si Carlos at sinabing, si Brother Luman ay isang tunay na Grandmaster. Natatakot siyang magalit si Mateo at baka tumakas ulit ito. Pero naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ng mga sinabi niya. Si Empyrean Luman ay isang tunay na Grandmaster, habang si Mateo ay natural na isang peking Grandmaster. Hindi siya maasiwan ni Mateo, ngunit lihim din siyang nabigla sa kanyang puso. Lumalabas na ang Empyrean Luman na ito ay mayroon ding Grandmaster token. Hindi nakakapagtaka na iginagalang siya ng lahat ng mga taong ito. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, pasensya na sa anumang kawalang galang. Hindi maganda ang impresyon niya kay Empyrean Luman. Malinaw na pinaplano ng lalaking ito ang pukana para ipahiya siya. Tumawa si Empyrean Luman at sinabing, anong Grandmaster? Nakinabang lang ang Empyrean na ito sa liwanag ni Brother Windrider, iyon lang, hindi na dapat banggitin. Sa halip, si Grandmaster Crosswell ang nagpapakita ng malaking pangako sa murang edad. Noon, nang marinig na ang isang Grandmaster ng True God Realm ay pupunta sa Cloudpil Summit sa pagkakataong ito, laking gulat ng Empyrean na ito. Halika, halika, halika. Ipakilala ko pa sa iyo ang iba. Ito si Empyrean Purpluang, isa ring mabuting kaibigan ni Brother Flutterfeather tulad mo. Ang lakas ng alchemy niya ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Medyo nagulat na tumingin si Mateo kay Empyrean Purpluang. Hindi niya inaasahan na dito pala sila nagkita. Nang marinig ang pagpapakilala ni Luman, ang grupo ng mga Empyrean ay tumingin kay Mateo nang may pagmamalaki sa mga mukha, gustong makita kung mahihiya ba ang batang ito o hindi. Ninakaw ang token ng Grandmaster ng mga tao. Ngayon, nakasalubong mo ang tunay na may-ari, hindi ka ba nahihiya?
Sino ang mag-aakala na mahinahong hinaplos ni Mateo ang mga kamay niya kay Empyrean Porpluang at nakangiting sinabi, binibigyan ko ng respeto si Brother Porpluang. Snort. Kumunat ang noo ni Empyrean Porpluang, malamig na sumingot at hindi pinansin si Mateo. Lahat ay may pagkamangha. Ang batang ito ay napakakapal ng balat. Isa-isang ipinakilala ni Empyrean Luman at isa-isang bumati rin si Mateo. Nang ipakilala siya kay Carlos, sa wakas ay nalaman na niya kung bakit siya tina-target ng lalaking ito. Lumalabas na ang lalaking ito ay ang ninuno ng pamilya Zing, ang 7-star alchemy god na iyon. Pero hindi niya ito pinansin. Ang lakas ng Carlos na ito ay nasa gitna at mababang antas sa grupong ito ng mga taong ito, anong banta ang maaari niyang idulot sa kanya. Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso, ang pagpapakilala kay Empyrean Luman sa ganitong uri ng pagkakataon ay tiyak na naaayon sa ranggo ng lakas. Napakalayo ng ranggo ni Carlos, malinaw na nagpapahiwatig na hindi malakas ang kanyang lakas. Kung tungkol naman sa iba, wala ring nagpakita sa kanya ng anumang mabuting saloobin. Ikaw, isang True God Realm, na nagpost sa harap namin, isang grupo ng mga Empyrean, gusto mo pa ring magpakita sa iyo ng mabuting ugali. May hinanakit sa puso si Mateo at hindi rin niya magawang mag-alala tungkol dito. Tama, pinag-uusapan natin ang isang sinaunang formula kanina at nagkataong wala tayong nakitang mga palatandaan. Dahil dumating si Grandmaster Crosswell, bakit hindi mo pag-usapan ang iyong pananaw? Nakangiting sabi ni Empyrean Luman. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maaari mo bang hayaang tingnan ng Crosswell na ito ang sinaunang formulang ito? Tumanggaw si Empyrean Luman at sinabing, syempre naman. Habang sinasabi niya, iniabot niya ang kamay niya sa harap niya at nag-swipe. Isang maliwanag na screen ang lumitaw sa harap ni Mateo. Ang sinaunang formulang ito ay tinatawag na 7 Treasure Cloud Wind Peel. May malinaw na indikasyon ng 7 pangunahing sangkap sa formula ng tableta. Ngunit sa loob ng hindi kumpletong formula ng tableta na ito, mayroon lamang 4 na pangunahing sangkap. Ang iba pang 3 uri ay hindi pa alam. Nitong ilang araw, pagkatapos nating mag-usap, nakumpirma na natin ang isang pangunahing sangkap. Ngunit mayroon pa ring 2 na hindi pa makumpirma. Ang iba't ibang kapwa Dawista ay naglabas ng maraming opinyon, ngunit sa huli, napatunayang mali ang lahat, pagpapakilala ni Empyrean Luman. Tiningnan ni Mateo ang formula ng tableta na ito at agad na naakit. Ito ay isang napakataas na antas ng kahirapan na Divine Peel. Makikita ang mga palatandaan mula sa 7 pangunahing sangkap. Hindi nagtagal, napaisip ng mabuti si Mateo. Napakaraming 7-star alchemy gods ang nakapag-usap na ng halos 1 buwan at iisa lang ang natukoy nilang pangunahing sangkap. Malinaw na hindi ganoon kadali ang pagkolekta ng 7 sa kanila. Kahit si Mateo pa iyon, hindi rin ito agad mahulaan. Kung tungkol naman sa mga gamot na nasa ika-7 ranggo, matagal nang nagsisimulang magsaliksik si Mateo. Nasa utak niya ang mana ng Sacred Ancestor, at natural lang na hindi naman mahirap ang mga spirit medicine na nasa rank 7. Nang makita ang hitsura ni Mateo, ang grupo ng mga Empyrean ay puno ng paghamak. May peking ngiti si Carlos habang sinasabing, magaling kang magpakita, hindi lang namin alam kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Ito ay isang level 7 difficulty na rank 7 Divine Peel. Pinaghihinalaan ko pa nga kung naiintindihan niya ang formula ng peel o hindi. Tumugon din si Empyrean Porpluang ng may pang-iinis, na nagsasabing, ang upuan na ito ay nakapagsaliksik na ng mahigit 1 buwan at nakapagpalit na ng ilang daang uri ng rank 7 spirit medicines. Pero wala pa ring nakuha. Kahit na mayroon siyang kaunting kakayahan, makakalimutan niya ang anumang bagay sa loob ng kalahating buwan. Sa pagkakataong ito, isa pang Empyrean ang ngumiti at nagsabing, kahit na talagang maiintindihan niya ito, natatakot ako na ang mga mungkahing iminungkahi niya, ay matagal na nating napag-usapan noon pa. Sa aking palagay, mas mabuting ipagpatuloy natin ang pag-uusap, tingnan kung anong mga panlilinlang ang maiisip niya. 2027. Inilagay na ng kasalukuyang Mateo ang kanyang katawan at isipan sa formula ng tableta. Ang usapan ng mga taong ito, wala siyang narinig kahit isang salita tungkol dito. Nang makita ni Luman ang eksenang ito, isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata.
Nakakatakot din ang ganitong antas focus, di ba? Nagkukunwari ba si Mateo na malalim ang iniisip niya? Siguro hindi. Hindi maaaring sadyang gawin ang ganitong uri ng nakapokus na ekspresyon. Pero alam din niya na para matuno ni Mateo ang sinaunang formulang ito, tiyak na kakailanganin ito ng napakatagal na panahon. Kaya sinabi niya, kung gayon, ipagpatuloy natin ang pag-uusap. Maaari ko bang itanong, kapatid na Luman, ano ang ikalimang uri ng gamot na napag-isipan ng lahat? Habang nagpaplano ang lahat na magpatuloy sa pag-uusap, biglang nagsalita si Mateo at nagtanong. Nagulat si Empyrean Luman nang marinig niya iyon at sinabing, ang ikalimang uri ng spirit medicine ay iminungkahi ni Brother Perploang. Naisip niya na dapat itong Element Heart Illusionary Love Grass. Nag-usap na kami ng halos kalahating buwan at nagkakaisa kaming naniniwala na ang ikalimang uri ng spirit medicine ay ito na. Sabi ni Empyrean Perploang nang may pagmamalaki, ang mga mata niya habang nakatingin kay Mateo ay puno ng pagpupumilit. Gayunpaman, hindi siya tiningnan ni Mateo bagkus ay kumunat ang noo at tila nawala sa malalim na pag-iisip. Lahat ay tumingin sa kanya nang may pagtataka sa mga mukha, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Maaari kayang may mga pananaw si Grandmaster Crosswell? Nagtatakang tanong ni Empyrean Luman. Biglang umiling si Mateo at sinabing, ang ikalimang uri ng spirit medicine ay hindi ang Element Heart Illusionary Love Grass. Pagkarinig ng boses, umitim ang mukha ni Empyrean Perploang at muntik na siyang mawala ng malay. Humph! Ang yabang naman ng batang ito. Ang resultang sinang-ayunan nating lahat, gusto mo bang ibagsak ito sa isang salita lang? Batang lalaki, matagal na kitang tiniis. Huwag kang magkunwari kung hindi mo alam. Galit na sabi ni Empyrean Perploang. Lihim ding natawa ang iba, habang pinapanood ang palabas sa gilid. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Empyrean Perploang. May ekspresyon ng pagmamalaki sa mukha ni Carlos habang sinasabi niya ng may paghamak, sa loob ng wala pang 15 minuto mula simula hanggang katapusan, tinanggihan mo ang resulta na pinag-usapan natin sa loob ng kalahating buwan. Batang lalaki, napakagaling mo. Bakit hindi mo sabihin kung bakit mali ang Element Heart Illusionary Love Grass? Maging si Empyrean Luman ay bahagyang sumimangot at sinabing, Grandmaster Crosswell, ang 7 Treasure Cloud Wind Pill ay isang wind attribute medicinal pill. Sina Qing Yulian, Qing Luo Yanzhen, Floang Cloud Day Wind Fruit, at Redundant Spirit Flower. Ang apat na uri ng spirit medicine na ito ay pawang wind attribute spirit medicine sa mga nasa ikapitong ranggo ng spirit medicine. Ang pinakatugma sa kanila ay walang iba kundi ang Element Heart Illusionary Love Grass. Ano ang hindi naaangkop? Hindi nagsalita si Mateo. Nakatitig ang kanyang mga mata sa formula ng tableta na nasa ilaw sa screen. Walang tigil ang pagmutya ng grupo ng mga Empyrean. Nakumpirma na nila na ang batang ito ay may hawak lamang na posisyon na walang kwalifikasyon. Bukod pa rito, umabot na sa hangganan ang kanilang pagpaparaya. Kung talagang may kakayahan ka, natural na ibang usapan na yon. Pero dahil puro kakalokohan at gusto mo pa ring pamwesto rito, mali ka. Hey, napakaling mong Grandmaster Crosswell. Ito ba yung malalimang usapan na sinasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap mo rito. Ang mundo ng mga 7-star alchemy gods ay hindi mo maiisip. Sa wakas ay sinamantala ni Carlos ang pagkakataon at sinabi ng may malamig na ngiti. Binata, tumigil ka na sa pagpapanggap na alam mo kung hindi mo naman alam. Hindi naman sa paghawak mo ng Grandmaster token ay magiging Grandmaster ka na talaga. Walang alam. Bata, hindi dapat pumunta ka sa lugar na ito, bilasan mo at maligaw ka. Nawalan na ng pasensya ang grupo ng mga Empyrean. Nahubaran na ng tuluyan si Mateo ng patibong ngayon. Isa talagang manluloko ang lalaking ito. Ang hawak niyang Grandmaster token ay isa lamang uri ng insulto. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Mateo ang kanilang mga sinabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin ng mahigpit sa ilaw na nasa screen. Malamig na sumengot si Carlos. Iniabot ang kamay niya para hawakan si Mateo, at sinabi pa, pinaalis kita, hindi mo narinig. Pero hindi pa naaabot ng mga kamay niya si Mateo, bigla na lang bumukas ang bibig ni Mateo.
Totoo na ang 7 Treasure Cloud Wind Pill ay isang wind attribute medicinal pill. Ang 4 na iba pang uri ay mga wind attribute spirit medicine din. Sa unang tingin, mukhang ang Element Heart Illusionary Lovegrass ang pinakaangkop na ikalimang uri ng spirit medicine. Pero hindi ganito ang estilo ng komposisyon ng medicinal pill na ito. Napaisip si Mateo habang sinasabi ito. Oh, sabihin mo na. Tanong ni Empyrean Luman ng may malaking interes. Inis na binawi ni Carlos ang kanyang kamay. Tila nahihiya ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy si Mateo sa pagpapaliwanag, kapag inilagay sa isang medicinal pill, ang isang katangian ay maaaring magkaroon ng libo-libo, 10,000 o daan-daang libong paraan ng pagpapahayag. Ang naunang 4 na uri ng mga spirit medicine ay mukhang magulo at hindi sistematiko, ngunit sa totoo lang, sumusunod sila sa isang uri ng patakaran, iyon ay ang katangian ng bilis ng katangian ng hangin. Ngunit ang Element Heart Illusionary Lovegrass ay malinaw na hindi kabilang sa kategoryang ito. Nagsalita si Mateo ng may kumpiyansa at kahinahunan, dahilan para maging seryoso ang mga mukha ng lahat. Masusing sinuri niya ang 4 na uri ng mga gamot na may kinalaman sa espiritu. Ang mga katangiang taglay ng bawat uri ng gamot na may kinalaman sa espiritu pati na rin ang pagpapare sa pagitan ng mga gamot na may kinalaman sa espiritu, binanggit niya ito na parang iniisa-isa ang pamana ng kanyang pamilya. Ang ekspresyon sa mukha ng lahat ay nagbago mula sa matinding paghamak, nauwi sa gulat, at kalaunan ay sa malalim na pag-iisip. Hindi nila namamalayan, tuluyan na silang naakit sa mga sinabi ni Mateo na para bang mga estudyanteng magalang na nakikinig sa kanilang guro. Labis na nagulat si Empyrean Luman sa kanyang puso. Hindi niya naisip ang mga bagay na ito noon. Ang bagay na pinag-usapan nila ng mahigit 1 buwan ay tuluyang itinanggi ni Mateo sa loob lamang ng 15 minuto. Ang kaunting oras na ito ay halos sapat na para mabasa ni Mateo ang sinaunang formula ng 1 beses. Maaari kayang. Isang sulyap lang ang isinagot ni Mateo at lubos na naunawaan ang formula ng tableta. Naintindihan agad. Ito. Kay nakakatakot ng ganitong uri ng kakayahang umintindi. Hindi kailangan gamitin ng lalaking ito ang utak niya. Habang iniisip ni Empyrean Luman, lalo siyang natatakot. Natuklasan niya na ang pag-unawa ni Mateo sa alchemy daw ay mas malalim kaysa sa kanya, at diretso na itong nakaturo sa pinagmumula ng alchemy daw. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay hindi kayang makamit ng isang mataas na kaharian. Ang pag-unawa sa pinagmumula ng mga gamot na espiritu ay hindi limitado sa kaharian kundi maaari nitong matukoy ang kaharian ng isang tao. Ang taas ng abot tanaw ni Mateo ay nagpawis sa grupo ng mga 7-star alchemy gods dahil sa kahihiyan. Ang ekspresyon ng mukha ni Carlos ay lalong pumangit. Hindi niya inakalang ganito pala kalalim ang pagkaunawa ni Mateo sa alchemy daw, kaya't itinapon pa niya ito sa likod ng ilang kalye. Isang formula pa lang ng tabletang ito, sinuri na ni Mateo hanggang sa tuluyan niya itong nabuo. May ilang mga bagay na kahit siya, ang 7-star alchemy god na ito, ay hindi maintindihan. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Empyrean Luman. Bigla niyang hinampes ang kanyang mga hita at napasigaw sa gulat, ganito pala. Ganito pala. Bakit hindi ko naisip yun? Grandmaster Crosswell, sa tingin mo, ano ang ikalimang uri ng spirit medicine? Ang sunod-sunod mga salita ni Mateo kanina ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na bigla siyang naliwanagan. Pero sino ang mag-aakala na umiling si Mateo at sinabing, hindi pa ako nakakaisip ng angkop sa ngayon. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at napaisip. Minsan lang niya sinulyapan ang formula ng tableta. Naiintindihan niya ang formula ng tableta, ngunit ang pagnanais na natural na makabawi sa mga gamot na ginagamit sa espiritu ay hindi magagawa sa maikling panahon. Natural na naintindihan ito ng ibang mga Empyrean. Ang pagkumpleto ng isang formula ng tableta ay hindi isang bagay na magagawa ng isang beses lamang. Hindi lamang ito kailangang sumailalim sa mga tiyak na pagbawas, kinailangan pa nitong dumaan sa maraming pagsubok. Tanging kapag napinaw na ang gamot na gamot ay maituturing lamang itong isang ganap na tagumpay.
Sa loob lang ng 15 minuto, kalimutan mo na si Mateo, kahit dumating pa ang Medicine Ancestor, hindi niya rin magagawa yun. Ngunit kahit na ganoon, sapat na rin ito upang mamangha ang grupo ng mga Empyrean. Gumamit ang mga Empyrean ng ekspresyon na parang nakakita sila ng multo para tingnan si Mateo, hindi alam ang kanilang sasabihin. Mga mahigit 1,000 taong gulang pa lang ba talaga ang lalaking ito? Napakalalim ng pag-unawa, kahit ang mga lumang halimaw na nabuhay ng milyon-milyong taon ay hindi kayang tapatan. 2028. Ang grupo ng mga 7-star alchemy gods ay nahulog sa pagmumuni-muni. Maging si Empyrean Perpluang ay naaalala rin ang mga huling sinabi ni Mateo kanina. Napakalalim ng pananaw ni Mateo, na lubos na nakapaliwanag sa kanila. Dito naganap ang palitan ng alchemy daw. Ngunit ang kasalukuyang si Mateo ay nasa kaguluhan na sa loob ng kanyang isipan, nagbubukas ng isang nakakatakot na ideya. Kasabay noon ay ang pagtahimik ng buong lugar. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Natigilan ang iba. May resulta na ba, Grandmaster Crosswell? Nagliwanag ang mga mata ni Empyrean Lumen at nagtanong ng may kuryosidad. Tumanggaw si Mateo at sinabing, napagpasyahan at natuklasan ni Crosswell na 3 panukala ang may pinakamataas na posibilidad. Kung tungkol sa kung aling formula ang pinakaangkop, kailangan natin itong pinuhin bago natin matiyak. Tumingin ang lahat kay Mateo nang may pagkamangha, at baka sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwala. Silang lahat, ang grupong ito ng mga 7-star alchemy gods, ay nagsaliksik ng 1 buwan at iisang uri lamang ng spirit medicine ang kanilang nasusuportahan. Bukod pa rito, mali pa nga ito. 2 araw pa lang ang lumipas at nakaisip na siya ng 3 proposal. Nagmamadaling sinabi ni Empyrean Lumen, Grandmaster Crosswell, pakisabi naman agad. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maraming spirit medicines na naglalaman ng speed attribute. Pero ang mga kayang sumunod sa 4 na uri ng spirit medicines, 100 uri lang. Matapos ang conclusion ni Crosswell, sa wakas ay nakumpirma ko na ang 3 panukalang ito. Ang una, Sun Foliage, Dear Soul Young Heart Fruit, at Thousand Maple Vine. Ang pangalawa, Fire Lowen Grass, Wintry Grouse, at Unity Heart Brilliant Fruit. Ang pangatlo, Thundercloud Immortal Condensing Fruit, Crimson Wind Swordtooth Grass, at Illusory Glass Cardamom. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang grupo ng mga 7-star alchemy gods ay agad na nakapagdesisyon sa kanilang mga isipan. Pawang mga major powers ang mga ito, kahit na medyo interesante o hindi ang mga spirit medicine na sinabi ni Mateo, malalaman nila ito sa lalong madaling panahon. Pero sumingot si Carlos ng malamig at sinabing, walang kwenta. Ang Dear Soul Young Heart Fruit ay isang wood attribute spirit medicine, ang Fire Lowen Grass ay isang fire attribute spirit medicine, at ang Thundercloud Immortal Condensing Fruit ay isang thunder attribute spirit medicine. Pero ginagamit mo ang mga ito bilang mga pangunahing sangkap. Para mo lang itong pagtutugma ng ulo ng asno sa bibig ng kabayo. Malamig na sumingot si Empyrean Perpluang at sinabing, paano mapapaganda ng ganitong uri ng pagpapares ang 7 Treasure Cloud Windpeel? Bata, baka naman nagyayabang ka lang sa amin kanina. Nagpakita rin ng pagdududa ang ibang mga Empyrean. Malinaw na sumasang-ayon sila sa paraan ng pagsasabi ni Carlos. Ang magandang impresyon na kakabuo lang kay Mateo ay agad na naglaho at naglaho. Ang 3 uri ng sitwasyong ito na binanggit ni Mateo ay hindi kayang pinuhin ng 7 Treasure Cloud Windpeel. Maging si Empyrean Lumen ay nakakunot din ng noo, halatang naguguluhan. Sa oras na ito, nakaramdam din si Mateo ng apoy na sumisiklab sa kanyang puso. Kahit ang isang clay bodhisattva ay may kaunting galit. Paulit-ulit siyang tina-target ng Carlos na ito. Talaga bang inakala niyang malambot na persimmon si Mateo? Nakita ko lang siyang tumingin kay Carlos ng may ngiti na hindi naman talagang ngiti, ibinuka ang bibig at sinabing, kung ang gamot na pampagaling ay mapapaganda gamit ang 3 panukalang ito, ano ang gagawin mo? Nanigas ang ekspresyon ni Carlos at sinabing, imposible yan. Ngumisi si Mateo at sinabing, ganoon ba? Manahimik ka na lang kung wala kang lakas ng loob. Walang mag-aakalang pipi ka. Paano natitiis ni Carlos ang ganitong panghihikayat?
Malamig niyang sinabi, kung hindi ito maaayos, ano ang gagawin mo? Malamig na sabi ni Mateo, kung hindi ito mapino, agad kong ibibigay ang Grandmaster token, iimpake ang mga gamit ko at aalis, at hindi na muling magpipino ng kahit isang tableta sa buhay na ito. Huwag mong sabihin na binyo-bully ka nitong Crosswell na ito. Kapag natalo ka, aalis na ang iyong Zing family sa Cloudfield Summit mula ngayon. Maglalakas loob ka bang tumaya o hindi? Nagbago ang mukha ni Carlos, halatang takot sa pastahan ni Mateo. Ang pag-alis ng pamilyang Zing mula sa Cloudfield Summit ay katumbas ng pagiging ihiwalay ng buong mundo ng alchemy sa southern border. Ito ay magiging isang malaking dagok para sa pamilya Zing. Gulat na gulat ang iba kay Carlos at natuklasan nilang pinisil ito hanggang sa mamula ang kanyang kutis. Nang makita ni Empyrean Lumen ang sitwasyon, dali-dali siyang humakbang papalapit para maging tagapamagitan, at sinabing, "Huho, pare-pareho lang naman ang trabaho ng lahat. Bakit kailangan pang magpusta at manakit ng damdamin?" Malamig na ngumisi si Mateo at sinabing, simula nang dumating ang Crosswell na ito rito, siya, si Carlos, ay paulit-ulit akong pinupukaw. Talaga bang madali lang apihin ang Crosswell na ito? Hey! Sa tingin mo ba talaga ay bata at walang alam ang Crosswell na ito? Ang maliliit na bastos na iyon ng iyong pamilya Zing ay hindi kumbinsido at pumunta sa harap mo para maghain ng reklamo, sinasabing hindi ako karapat-dapat sa posisyong ito ng pagiging Grandmaster, sinasabing ang Crosswell na ito na humahamon sa iyo ay mayabang at arrogant. Kaya mo pinahirapan ang lahat ng bagay. Hindi ba? Ang kutis ni Carlos ay walang kapantay na pangit, puno ng kahihiyan matapos malantad. Nagulat din ang ibang mga Empyrean, hindi nila inaasahan na marami pa palang mga pagbabago sa pagitan. Hindi nakakapagtaka na nagalit si Carlos kay Mateo. Lumalabas na naramdaman niyang nabura na ni Mateo ang mukha ng pamilya Zing. Kumunat ang noo ni Empyrean Perpluang, at sinabi niya nang may malamig na ngiti, "Kuya Zing, kalahating araw ka palang naglalako, ginagamit mo palang dahilan itong Empyrean na ito ha." Simula nang sumali sa palitang ito, palaging nag-uudyok si Carlos sa tabi niya, sinasabing inagaw ni Mateo ang kanyang posisyon bilang Grandmaster at iba pa. Sa matagal na pagkukunwari, hinahanap niya ang sarili niyang pundasyon at sadyang pinapahirapan ang mga bagay-bagay para kay Mateo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Carlos at dali-dali siyang nagpaliwanag, iyon. Nag-aaway lang ang mga bata. Talagang nararamdaman kong naaawa ako kay Brother Perpluang. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, sinsero man o pagkukunwari, ayos lang. Natural na maipapiwanag ng formulang ito ang lahat. Ang tanong ko lang sa iyo, tataya ka ba o hindi? Isang pangungusap ang pumihil kay Carlos na mapadpad sa mga sulok ng pader. Hindi inaasahan ni Carlos na ang isang batang-batang ito ay sadyang matalino, na direktang naglalagay sa kanya sa kabilang banda ng lahat ng mga Empyrean. Sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang magawa kundi ang pumayag. Nagngingit-ngit si Carlos at sinabi sa malamig na boses, "Tumaya ka. Matatakot ba sa iyo ang Empyrean na ito?" Hindi naniniwala ang Empyrean na ito na sa pamamagitan ng ibang katangian ay maaari mo pa ring pinuhin ang isang wind attribute medicinal pill. Humarap si Mateo kay Empyrean Lumen at malamig na sinabi, "Kapatid na Lumen, kailangan kitang abalahin para sa pill testing na ito." Dati, hindi naman talaga inabala ni Mateo si Carlos sa buong oras. Naisip pa nga ni Empyrean Lumen na ayaw ni Mateo na masaktan si Carlos. Sino ang mag-aakala na agad niyang naipakita ang kanyang mga kakayahan at matalas na talino? Ginagamit ni Mateo ang kanyang propesyon sa alchemy para tumaya sa pamilya Zing. Talaga bang may ganoong kalaking tiwala sa sarili ang batang ito? Mayabang ba siya sa puso at mayabang sa ugali? O talagang mayroon siyang pinag-isipang mabuti na plano? Kung tungkol sa kung gaano kalawak ang mga naabot ni Mateo sa alchemy daw, hindi na ito pinagdudahan ng lahat. Ang usapan kanina ay talagang hindi kayang sabihin ng isang ordinaryong tao. Base lang sa mga iyon, may kwalipikasyon si Mateo para makipagdebate kay daw kasama nila. Pero gaya ng sinabi ni Carlos, napakaliit ng tsansa ni Mateo na manalo. Lahat sila ay mga kilalang tao sa alchemy. Natural lang na naiintindihan nila ang mga katangian ng mga gamot na pang-spirit.
Hindi mali ang sinabi ni Carlos. Hay nako, gagawa ba talaga ng ganitong eksena? Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na. Dahil ganoon nga, subukan natin ang mga formula ng gamot, walang magawang sabi ni Empyrean Luman. Sa oras na ito, ang dalawang tao ay lubos na magkasalungat at malinaw na hindi na ito kayang lutesin pa. Wala ring silbi ang pagpupumilit pa. Ang lugar na ito ay isa ring malaking silid ng pagpipino. Kung tungkol naman sa mga nasa ranggong 7 spirit medicine na karaniwang mahirap makita, natural lang na makukuha ang mga ito sa Cloudpill Summit. Hindi nagtagal, 3 set ng mga gamot na may espiritu ang inilagay sa harap ng lahat. Tinipon ng una ang Zon Foliage, Their Soul Young Heartfruit, at 1000 Maple Vine. Matapos maghanda ng ilang sandali si Empyrean Luman, sinimulan niyang pinuhin ang tableta. Ang isip ni Mateo ay lubos na nakatuon, lubos sa pagpipino ng tableta ni Empyrean Luman, na parang walang kinalaman ang taya sa kanya. Tunay ngang karapat-dapat si Empyrean Luman na maging isang Grandmaster ng kanyang henerasyon. Ang kanyang lakas sa alchemy ay kahanga-hanga sa lahat. Maging si Mateo ay mayroon ding pambihirang paghanga. Tanging ang makapangyarihang kaharian na ito lamang ang may kwalipikasyon para makipagdebate sa kanya tungkol sa Tao. Ngunit, pagkalipas ng 4 na oras, biglang may sumisingaw mula sa loob ng koaling panggamot. Nabigo. 2029. Hahaha. Sinabi ko na, di ba? Sa ganitong kombinasyon, imposibleng pinuhin ang 7 Treasure Cloud Wind Pill. Nang makitang nabigo ang Empyrean Luman, agad na nagkaroon ng labis na tuwa si Carlos. Wala lang talagang sumang-ayon sa kanya. Unti-unting tumigil ang tawa, si Carlos ay may nahihiyang hitsura at 2 beses lamang natawa ng matipid at binaliwala ito. Maliban na lang, mas lalong naging malungkot ang mga mata niya nang tumingin kay Mateo. Kung hindi dahil sa batang ito, hindi rin sana siya ihihiwalay ng lahat. Tumingin si Empyrean Luman kay Mateo at sinabing, Grandmaster Crosswell, noong near-refine pa lang ang Empyrean na ito, palaging may enerhiyang katangian ng kahoy na gumugulo sa loob. Hindi kayang mag-condense ang medicinal pill. Hindi gumagana ang paraang ito. Tumingin ang iba kay Mateo, at kitang-kita ang pag-aalala sa kanilang mga tingin. Kapag nabigo siya, hindi na makakapagpino pa si Mateo ng mga tabletop sa buhay na ito. Para sa isang alchemist, mas malala pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Lalo na't napakataas ng mga naabot ni Mateo sa alchemy. Gayunpaman, tila maayos naman si Mateo. Malamig lang niyang sinabi, dahil hindi ito gumana, lumipat ka na sa pangalawang uri. Tumanggaw si Empyrean Luman at sinimulang pinuhin ang tableta ayon sa pangalawang mungkahi. Mahinahong nanood si Mateo, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa Empyrean Luman. Mukhang mali ang pagkakaintindi niya sa kanya. Si Empyrean Luman ay malinaw na naiiba sa iba. Ang pagtawag sa kanya ay hindi para ipahiya siya, kundi para lamang makita ang kanyang lakas. Sa puntong ito, nakita ni Mateo ang kanyang saloobin sa pagpino ng mga tabletop. Sa paningin ni Mateo, kahit gumawa pa ng anumang panloloko si Empyrean Luman, paano ito makakatakas sa kanyang paningin? Gayunpaman, ang pagkabigo ng unang panukala ay malinaw na isang problema ng kombinasyon ng mga gamot na may espiritu at hindi ang kakulangan ng pagsisikap ng Empyrean Luman. Dahan-dahang lumipas ang oras, tumutulo rin ang mga pinong butil ng pawis sa noo ni Empyrean Luman. Paliit ng paliit ang kanyang kontrol sa koaling panggamot upang matupad ang kanyang mga kahilingan. Sa wakas, may isa pang buga. Nabigo na naman ito. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng lahat ng Empyrean. Ito ang pangalawang pagkabigo. Kinakatawan din ito na wala ng paraan si Mateo para makalabas. Hey, Brother Luman, sa pagkakataong ito, dapat ang kapangyarihan ng katangiang apoy ang magdudulot ng gulo, tama ba? Sunod, dapat ang katangiang kulog. Sa ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali, hindi makakaligtas ang sinumang alchemist. Talagang nangako siya ng buong time na sinasabing tiyak na magtatagumpay ito. Talagang ignorante. Sa aking palagay, wala siyang kaalam-alam tungkol sa alchemy at isa lamang siyang magandang florera. Ang talumpating iyon dati ay malamang na itinuro sa kanya ni Brother Flutterfeather. Dalawang pagkabigo ang nagpaangat sa kumpiyansa ni Carlos.
Mas lalo siyang nakasisiguro na tama ang kanyang iniisip. Gaya ng dapat mangyari, paano i-integrate ang mga purong wind attribute spirit medicines na hinahalo ang iba pang mga attribute. Bahagyang kumunot ang noo ni Empyrean Purpluang at sinabing, Grandmaster Crosswell, bakit hindi? Kalimutan mo na lang yun. Hanggat ibinubuko mo ang bibig mo, magsasalita ang Empyrean at si Brother Flutterfeather na ito para iligtas ka. Talagang walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa iyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Carlos na magbago ang mukha. Kapatid na Purpluang, inaapi mo ba ang mga tao sa pamamagitan ng dahas? Sabi ni Carlos sa seryosong boses. Malamig na sabi ni Empyrean Purpluang, paano kung oo? Ikaw. Hindi napigilan ni Carlos ang mabulunan. Sa lupaing ito ng southern border, maayos pa rin si Empyrean Purpluang, ngunit ang katayuan ni Empyrean Flutterfeather ay labis na iginagalang. Ang kanyang pamilyang Zing ay isa sa mga pinakaikatlong uri ng banal na lupain, na mas malala pa kaysa sa Lustrous Gold Great Imperial Capital. Ngayon, dahil malapit nang matalo si Mateo, pumanig pa rin si Empyrean Purpluang kay Mateo. Hindi kaya siya nagalit na agawin ni Mateo ang kanyang Grandmaster token. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Mateo, mabuti ang intensyon ni Brother Purpluang, pinahahalagahan ito ni Crosswell. Gayunpaman, si Crosswell na ito ay isang taong tumutupad sa aking pangako at natural na hindi siya tatanggi. Wala na bang ibang formula? Hindi pa napagpapasyahan kung sino ang mananalo. Nang marinig ito, hindi napigilan ng grupo ng mga Empyrean na palihim na umiling. Bata pa rin sa huli. Kailangan pa bang sirain ang kanyang magandang kinabukasan para lang maipagmalaki ang panandaliang katapangan? Bukod dito, naroon pa rin sina Empyrean Flutterfeather at Empyrean Purpluang, ang ganitong antas ng pagiging malalaki ay nagpapatunay sa kanya. Pero labis na natuwa si Carlos sa kanyang puso. Ngunit may ngisi sa kanyang mukha nang sabihin niya, Brat, tigilan mo na ang pagsasabi niya ng may kagalang-galang na anyo. Hindi ka ba umaasa sa katotohanan na sinusuportahan ka ni Brother Flutterfeather? Kaya't lumalakas ang loob mo dahil sa suporta. Sumulyap si Mateo sa kanya nang walang pakialam at sinabing, hindi mo ba ako basta-basta hikayatin na manampa ng isang panunumpa ng langit? Kung ano ang gusto mo. Pagkatapos magsalita, sumumpas si Mateo ng isang panunumpa ng langit sa harap ng lahat. Napanganga ang lahat habang nakanganga ang mga bibig. Ito. Masyado ring pabago-bago ang batang ito, di ba? Sa puntong ito, napakaliit na ng tsansa ni Mateo na manalo, sumumpa na talaga siya ng isang panunumpa sa langit. Dahil dito, kahit na napakalakas ng mga pamamaraan ni Empyrean Flutterfeather, wala na ring paraan para makalabas. Ngayon, ikaw naman, tumingin si Mateo kay Carlos at malamig na sinabi. Tumawa si Carlos at sinabing, sa taya na ito, siguradong matatalo ka. Paano kung manampa ang Empyrean na ito ng isang panunumpa ng langit? Pagkatapos magsalita, sumumpa rin si Carlos ng isang panunumpa ng langit. Umiling si Empyrean Purpluang na may mapang-awang tingin. Miyembro ng Myriad Treasure Tower ang Mateo na ito kahit ano pa man ang mangyari, ngunit nakakalungkot dahil hindi niya kayang magpino ng mga atleta dahil sa ganitong uri ng pagtatalo na dulot ng personal na damdamin. Kapatid na Luman, simulan mo na. Nakangiti si Carlos habang nakatingin kay Empyrean Luman at sinabing. Bahagyang bumantong hininga si Empyrean Luman at sinimulan ang ikatlong pagpipino. Dahan-dahang lumipas ang oras, napakatahimik sa buong oras sa loob ng koaling panggamot, kasalukuyang umuusad ayon sa nakagawian. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, biglang nag-vibrate ang medicinal cauldron. Nang makita ito ni Carlos, hindi na maitago ang pananabik sa kanyang mukha, at sinabing may kaaya-ayang pagkagulat, hahaha. Hindi na talaga ito kayang tiisin. Gaya ng sabi ko, paano magiging medicinal pill ang Thunder attribute na may Wind attribute? Nagbago ang mga mukha ng grupo ng mga Empyrean, nagpapakita ng awa. Sa pagkakataong ito, talagang natalo ng husto si Mateo. Bumantong hininga si Empyrean Purpluang habang nakatingin kay Mateo. Ngunit natuklasan niya na kalmado lang ang ekspresyon ni Mateo at hindi naman talaga nag-aalala. Hindi kaya't ang batang ito ay talagang isang ordinaryong tao, kaya wala siyang pakialam na hindi siya marunong magpino ng mga tableta.
Pero hindi dapat ganoon. Sa isang iglap, 100 hininga ang lumipas, nanginginig pa rin ang kalderong panggamot. Lumipas ang isa pang 15 minuto, nanginginig pa rin ang koaling panggamot. Lumipas ang 2 oras, nanginginig pa rin ang koaling panggamot. Pero hindi pa rin naging isang bigong produkto ang medicinal pill. Matagal nang walang kapantay na pagkabalisa si Carlos. Sumisigaw siya ng malakas sa kanyang puso, umaasang mawawala ng bisa ang gamot na gamot. Ngunit, ang pagpipino ng tableta ay sistematikong umuusad pa rin. Biglang nayanig ang koaling panggamot. Wala pang oras si Carlos para magsaya ng tuluyang hangupo ang panginginig ng boses. Agad na bumagsak ang mukha ni Carlos. Ito. Paano ito naging posible? Hindi naman talaga ito isang pagkabigo. Maaari kayang magtagumpay talaga ang ikatlong panukalang ito. Napakamahiwaga. Sa ganitong sitwasyon ngayon, mukhang tuluyan ng kumalma ang Thunder attribute at dapat nang isama sa medicinal pill. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw mula sa paligid. Ang sitwasyong ito ang hindi nila inaasahan mula simula hanggang katapusan. Ang katangiang kulog ang pinakamalakas at pinakamahirap ding i-fuse. Sino ang mag-aakala na matapos mag-vibrate ang medicinal cauldron ng mahigit 2 oras, ay matagumpay itong nag-fuse. Sa oras na ito, ang mukha ni Empyrean Lumen ay nagpakita ng kaunting pananabik habang sumisigaw siya ng mag-condense. Nawala ang liwanag, bumalik sa katahimikan ang lahat. Alam ng lahat na nabuo ang tableta. Ito. Paano ito naging posible? Paano? Paano niya nagawa ito? Paano posibleng may sama ang Thunder attribute sa isang Wind attribute medicinal pill? Nanginginig ang mga binti ni Carlos. Hindi talaga siya makatayo ng matatag. Lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata, nahihirapan siyang paniwalaan. Malinaw na abot kamay na ang tagumpay, ngunit sa huli, isa itong matinding pagkatalo. 2030. Ang pagkamangha ng lahat ay hindi lamang naipahayag sa mga salita kundi pati na rin sa kanilang mga mukha. Kung ikukumpara sa katangiang kahoy at katangiang apoy, ang katangiang kulog ay mas sumasabog at hindi mapakali. Ngunit bakit ito matagumpay na nagsanib sa huli? Ito ang pagdududa ni Carlos at ang tanong din sa puso ng lahat. Ang grupo ng mga Empyrean ay gumamit ng gulat at nagtatanong ng mga tingin upang tumingin kay Mateo. Grandmaster Crosswell, talagang nagtagumpay ito. Talagang nagtagumpay talaga. Itong 7 Treasure Cloud Wind Pill, ilang daang taon nang sinaliksik ng Empyrean na ito pero wala pa ring naging resulta. Natapos mo talaga ang formula ng pill sa loob lang ng 2 araw. Talagang parang Diyos. Tumingin si Empyrean Lumen kay Mateo nang may balisa at hindi makapaniwalang mukha. Bago ito, pareho lang siya ng iba, nagdududa rin kung may kwalifikasyon si Mateo para umupo rito at makipagdebate sa kanila tungkol sa DAO. Naintindihan lang niya ng husto si Empyrean Flutterfeather at pakiramdam niya ay hindi dapat magpaapekto ng ganito si Empyrean Flutterfeather. Kaya naman, pinili niyang maniwala. Pero hindi niya inaasahan na ang simpleng 6-star alchemy god na ito ay sadyang napakalaki, para makumplito ang formula ng pill ng 7 Treasure Cloud Wind Pill sa napakaikling panahon. Base pa lang dito, ang pag-unawa ni Mateo sa alchemy ay nalampasan na ang lahat ng 7-star alchemy gods na naroon. Ngumiti si Mateo, tumingin kay Carlos, at sinabing, "Kapatid na Zin, iniisip ko kung ang Crosswell na ito ay may kwalifikasyon para tumayo rito at makipagdebate tungkol sa DAO sa lahat ngayon. Iniisip ko kung ang Crosswell na ito ay may kwalifikasyon o wala para hindi ako pansinin sa mga pang-aasar ng iyong mga nakababata. Iniisip ko kung ang Crosswell na ito ay may kwalifikasyon para magkaroon ng Grandmaster token na ito o wala." Ang sunod-sunod na 3 tanong ay parang sunod-sunod na mabigat na martilyo na kumakatok sa puso ni Carlos. Siyempre, ang ibang mga Empyrean ay sumasailalim din sa parehong pag-iiho sa kanilang mga puso. Bago ito, wala ni isa sa kanila ang naniwala kay Mateo. Pero ngayon, ginamit ni Mateo ang kanyang lakas at binigyan silang lahat ng isang magandang sampal. Ang ekspresyon ni Carlos ay sukdulan na pangit. Hindi niya masagot ang tanong ni Mateo. Kwalipikado o hindi? Siyempre kwalipikado. Sa hindi maintindihang sinaunang formulang ito, ginamit lamang ni Mateo ang maikling 2 araw at natapos ito.
Magagawa ba ito ni Carlos? Kalimutan mo na siya, kahit pa silang lahat, ang 12-12 ng mahigit 7-star alchemy gods na ito, pagsamasamahin, at pag-usapan ng detalyado ng mahigit isang buwan, mali lang ang naisip nilang spirit medicine. Hindi. Hindi ako kumbinsido. Paanong ang Thunder attribute ay maaaring magsanib sa isang Wind attribute medicinal pill? Ano kayang epekto nito sa loob? Nagngingit-ngit si Carlos at sinabi. Sumagot si Mateo ng may pang-uuyam habang sinasabing, ang mga katangian ng mga gamot na pang-spirit ay hindi kailanman umiral ng mag-isa. Totoo na ang Thundercloud Immortal Condensing Fruit ay isang gamot na pang-spirit na may katangiang kulog, ngunit naglalaman din ito ng maraming batas ng katangiang hangin. Mang-akma ito sa iba pang mga gamot na pang-spirit ng 7 Treasure Cloud Wind Pill. Kung bakit ito ang Thundercloud Immortal Condensing Fruit, napakasimple lang nito. Ito ay dahil sa mga suplementong gamot na ito, mayroong mahigit 12 ng mga gamot na pang-spirit na umiiral para sa pagbabalanse ng katangiang kulog at iba pang mga katangian ng Thundercloud Immortal Condensing Fruit. Naiintindihan mo na ba ngayon? Nanliit ang mga mata ni Carlos, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Napakalalim talaga ng pagkakaintindi ng lalaking ito sa mga katangian ng mga gamot na may espiritu. Ang mga gamot na espiritu ay walang iisang katangian, ito ang pangkalahatang kaalaman ng isang Diyos ng alchemy. Ngunit ano ang mga katangian ng isang gamot na may espiritu? Nangangailangan ito ng napakalalim na pag-unawa sa mga katangiang panggamot ng mga gamot na may espiritu. Bukod pa rito, bagamat ang mga gamot na may espiritu ay walang mga katangiang nag-iisa, sa loob ng mga formula ng tableta, ang karamihan ay inuuri ang mga ito ayon sa kanilang pinakamalakas na katangian. Ngunit ginamit talaga ng Thundercloud Immortal Condensing Fruit ang subsidiary property nito. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay bihirang makita. Imposibleng maisip ito ni Newman. Pero napili talaga ni Mateo ang Thundercloud Immortal Condensing Fruit mula sa 10 milyong spirit medicine sa loob ng 2 araw. Anong klaseng nakakatakot na kakayahan ito? Ang mga taong nakakaalam tungkol sa katangiang panghangin ng Thundercloud Immortal Condensing Fruit ay napakakaunti lamang sa simula. Mas kakaunti pa ang mga nakakaisip na gumamit nito. Lahat ay natulala at nakanganga habang nakatingin kay Mateo. Natuklasan nila na ang lakas ng alchemy ni Mateo ay higit pa sa kanilang inaakala. Ang dati niyang pag-aalis sa Element Heart Illusionary Lovegrass ay nagdulot lamang ng kakaibang pananaw sa kanya ng lahat. Pero ngayon, ang mga titig na ginamit ng grupo ng 7-star alchemy gods para tingnan si Mateo ay puno na ng paghanga. Nagningning ang mga mata ni Empyrean Purpluang, at bigla siyang bumantong hininga ng malungkot at sinabing, hindi nakakapagtaka na ibinigay sa iyo ni Brother Flutterfeather ang Grandmaster Token. Ngayon, ang Empyrean na ito ay taos-pusong kumbinsido. Bumantong hininga rin si Empyrean Lumen sa paghanga at sinabing, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang figure tulad ni Grandmaster Crosswell sa Cloudpill Summit na ito, ang swerte ni Lumen ay 3 buhay ang natitira. Bagamat hindi nagawang pinuhin ni Mateo ang rank 7 Divine Pills, ang kanyang pag-unawa sa alchemy ay mas mataas pa sa lahat ng Empyreans. Paanong hindi magpapakita ng paghanga ang mga 7-star alchemy gods na ito? Iba ang okomiya sa martial arts. Sa martial arts, ang makapangyarihang lakas ay makapangyarihang lakas. Kahit para sa isang halimaw na nilalang tulad ni Mateo, imposible ring talunin ng walang pakundangan ang mga Empyrean powerhouse. Pero sa alchemy, hanggat ang iyong pag-unawa sa alchemy ay umabot sa isang tiyak na saklaw, kahit ang mga 7-star alchemy gods ay kailangan ding tapatang aminin ang kanilang pagkatalo. Napakakaunti lang talaga ng ganitong uri ng tao, kakaunti lang kaya hindi na ito napapansin ng lahat. Ang pagdating ni Mateo ngayon ay sumire sa kanilang lahat ng pagkakaunawaan. Hindi alam ng mga Empyrean na ito na ang kakayahan ni Mateo ay higit pa sa kanyang ipinakita. Ang paggawa ng formula ng tableta ay isang bagay na nagawa na niya noon. Kaya naman, ang pagkumpleto ng ganitong uri ng formula ng tableta ay natural na hindi mahirap para kay Mateo. Nag-anunsyo ang pamilya Zing ng permanenteng pag-alis mula sa Cloudpill Summit. Agad na niyanig ng bagay na ito ang buong lungsod.
Ang pamilyang Zing ay isang pangunahing sinaunang pamilya ng alchemy na may napakalaking impluwensya sa mundo ng alchemy ng Southern Border. Bigla na lang silang umatras. Ang Cloudpil Summit ang buong engranding kaganapan ng alchemy ng Southern Border. Ang pag-alis sa Cloudpil Summit ay katumbas ng pagiging ihiwalay sa mundo ng alchemy ng Southern Border. Bakit naman gagawin ng ninuno ng pamilya Zing ang ganitong kalokohan? Sapat na ang lakas ni Byron para mapabilang sa top 10 sa Cloudpil Summit ngayong sesyon. Sayang naman kung atres ka ng ganito lang. Hey, alam nyo ba? Nabalitaan ko na ang pag-atres ng pamilya Zing ay dahil natalo sa postahan ang ninuno ng pamilya Zing at wala nang ibang nagawa kundi ang umatras. Nako! Sino ba ang may ganitong kahangahangang kakayahan para tuluyang mapaalis ang buong pamilya Zing sa Cloudpil Summit? Sino pa kaya yan? Siyempre, si Grandmaster Crosswell ng True God Realm. Nabalitaan kong nakumpleto ng Grandmaster Crosswell na ito ang isang sinaunang formula na siyang nagpanag sa isang grupo ng mga 7-star alchemy gods. Hindi naniniwala ang ninuno ng pamilya Zing na kayang tapusin ni Grandmaster Crosswell ang formula ng PIL. Sa ilalim ng postang ito, natalo siya. Ano? Ang kahanga-hanga talaga nitong Grandmaster Crosswell. Nadaig mo ba ang isang grupo ng mga 7-star alchemy gods? Diyos ko! Sa lungsod, lahat ng uri ng talakayan ay umalangaw-ngaw. Walang mga pader na walang anumang bitek sa mundo. Ang nangyari sa Chendan Pavilion ay kumalat pa rin sa huli, na agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay hindi talaga naniwala. Tutal, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong pantasya. Isang 6-star alchemy god ang talagang nakadurog ng isang grupo ng 7-star alchemy gods. Sino ang maniniwala sa pagkalat ng ganitong bagay? Hindi naniwala ang iba, ngunit parang may malalakas na alon na bumalot sa puso ni Griffin. Siya ang pangunahing salarin sa ideyang ito. Dahil man sa provokasyon ng ninuno ng pamilya Zing o hindi, natural lang na malinaw sa kanya ang lahat. Hindi niya kailanman pinangarap na si Mateo ay may ganito kalaking kakayahan, na direktang nagtulak sa buong pamilya Zing na umatras mula sa yugto ng alchemy ng Southern Border. Nagtanong ang binata na may apelyidong Duan ng may pangit na tingin, kapatid na Griffin, noong umalis si Byron, wala man lang siyang oras para ipaalam sa amin. Ang sabi ko, ang bagay na ito ba talaga ang may kagagawan? Ngumiti ng mapait si Griffin at sinabing, parang kamangha-mangha ang mga chismis sa labas. Pero, mas nakakatakot ang katotohanan kaysa sa mga chismis. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.